Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3941-3960. Kabanata 3941 What a Shame. Ang mga salita ni Levi ay walang iba kundi isang tahasang pagpukaw. Dahil dito, naging mataimtim ang ekspresyon ni Gavin nang malinaw niyang kinikilala ang hamon sa kanyang awtoridad. How dare you? Bulalas ni Gavin. Mukhang kailangan mong magdusa bago mo matutunan ang iyong aralin. Mr. Finnegan, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya? Sige, patayin mo na siya. ***starred ka. How dare you disrespect Cordyrite Association? Sa tingin mo ba hindi kita papatayin dahil lang sa panday ka? Mr. Finnegan, mag-order ka na lang. Kapag naalis na natin ang mga insektong ito, magiging atin ang mga mahiwagang halamang gamot at mga pangunahing sandata. Ang mga miyembro ng Cordyrite Association, nalulula sa pananabik, ay hindi man lang nakitang banta si Levi. Noon ay bamulong si Larissa, guro, ito ang mga elite ng Cordyrite Association. Mas mabuting huwag na natin silang palubhin. Tama, Lord Garrison. Ang Cordyrite Association ay mas makapangyarihan kaysa sa Prime Association. Hindi sila isang taong kaya nating masaktan. Si Sherriette ay napuno ng pagkabalisa dahil si Levi ay nakagawa na ng maraming mga kaaway. Una, ito ay Void Sect, sinundan ng Eclipse Academy at Eclipse mismo. Kung masisiraan din siya ng loob sa Cordyrite Association, hindi ba ito magbabanta sa ating buhay sa Kenfort sa hinaharap? Sa bagay, kahit gaano pa kalakas si Levi, isa pa rin siyang lalaki. Ang nakangiting si Levi ay tiniyak sa kanila, mukhang payapa ang pagdating ng mga lalaking ito. Anyway, huwag ka nang magsalita pa. Alam ko kung ano ang dapat gawin. Sa harap ng pagiging matatag ni Levi, hindi na naglakas loob sina Sherriette at Larissa na tumutol pa, dahil alam nila kung gaano siya katigasan. Kapag nakapagdesisyon na siya, wala na siyang babalikan. Binata, bibigyan kita ng huling pagkakataon, kung walang kung, at hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng pagkakataon. Pinutol ni Levi si Gavin. Sa lahat ng oras na ito, ipinaglaban ko ang sarili kong mga pagkakataon at hindi na kailangang umasa sa sino man na magbibigay sa akin ng mga ito. Tinawag ba akong nobody nitong ***starred? Ang kanyang kabastusan ay hindi matatawaran. Habang nagsimulang kumikibot ang mga sulok ng kanyang labi, naramdaman ni Gavin ang mabilis na pag-alab ng galit sa loob niya. Bugbugin mo ang masungit na hanggal na ito ngunit buhayin mo siya. Kung tungkol sa mga babae, patayin sila. Magsilbi itong aral sa kanya, tahol ni Gavin. Ang kanyang mga utos ay naging sanhi ng pag-urong nina Sherriette at Larissa sa takot sa gitna ng matinding pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Gayunpaman, ang nakaka-relax na si Levi ay nagsabi, ngayon na ang Dragon's Grave at Thunder Slaughterer ay napik pa lang, nagkataon na kailangan ko silang bautismuhan ng dugo ng mga elite na mandirigma. Kahit na hindi ka umabot sa pamantayang hinahanap ko, kailangan kong gawin. Kung tutuusin, ang talon at ang espada ay hindi mapili sa kanilang pagkain. Kaya, ihinto ang pag-aaksaya ng oras, at lumapit sa akin ng sabay-sabay. Habang nagsasalita, winagaway ni Levi ang kanyang kamay para ipatawag ang Dragon's Grave and Thunder Slaughterer. Walang kondisyon na sinunod ang kanyang utos, ang dalawang sandata ay diretsyong lumipad sa kanyang mga kamay. Tumayo kayong lahat, ako lang magiging sapat na. Di nagtagal ay umalangaw-ngaw ang boses, isang manlalaban ng Cordyrite Association ang sumugod. Sa isang mabilis na pagpitik ng kanyang kamay, isang talon ang lumabas na may alulong habang ito ay bumaba sa ulo ni Levi. Sa kabila ng pag-utos ni Gavin kay Levi na iligtas, naisip ng umatake na masinop na patayin ang nauna. Ang biglaang hangarin na pumatay ay na-trigger ng walang kabuluhang tugon ni Levi. Habang ang talon ay tumagos sa hangin sa bilis ng kidlat, lumitaw ito sa harap mismo ng ulo ni Levi sa isang iglap. Sa kabila nito,
Nanindigan si Levi nang hindi gumagalaw ang kalamnan, na para bang hindi niya napapansin ang nalalapit na pag-atake. Sa maliit na kasanayang iyon, ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kumilos ng walang parusa? Sa tingin ba niya ay malaki ang halaga ng buhay ng isang panday? Puno na si Elder Ragsdale sa pagpatay na layunin. Nakakahiya na huli na para pigilan siya. Hindi mahalaga. Ang Cordyrite Association ay nakakuha ng isang kapaki-pakinabang na paghatak sa anyo ng 4 na premium na ultimate na armas. Sa dami ng taong nagdedebate sa likuran, naramdaman ni Gavin na nakakahiya para kay Levi na maputol ng ganoon lang. Ikinalulungkot ko na kailangan nating mawala ang isang mahusay na panday sa ganitong paraan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay lubos na ikinagulat ni Gavin bago niya natapos ang panaghoy. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3942 Ako ay pagtatapos ng iyong buhay. Klang. Isang tunog ng paghihiwa ang narinig bago nahati sa dalawa ang espada ng manlalaban ng Cordyrite Association. Whoosh! Sa sumunod na sandali, bumulwak ang dugo sa himpapawid, at ang ulo ng manlalaban na iyon ay nahiwalay sa kanyang katawan. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, na nagdulot ng makapal na ulap ng alikabok. Ang mga butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin ay tila nanunuya sa lalaki dahil hindi niya alam ang kanyang lugar. Hingal. Napasinghap ang mga tao sa gulat nang makitang nangyayari iyon. Kahit na ang elder na iyon ay hindi ang pinakamalakas na manlalaban sa kanyang koponan, tiyak na hindi siya mahina. Paano siya napatay ng ganoon kabilis? Lahat, mangyaring huwag magpanik. Masyadong pabaya si Elder Ragsdale. Ang kanyang pinakahuling sandata at kawalang ingat ay naglagay sa kanya sa isang dahado. Tama na. Nanalo lang ang taong iyon dahil sa kanyang premium ultimate weapon. Para mas mapadali, sabay-sabay tayong umatake. Hindi namin gusto ang anumang hindi kinakailangang komplikasyon. Ang mga mandirigma mula sa Cordyrite Association ay mabilis na nakabawi mula sa kanilang pagkagulat at iniugnay ang pagkapanalo ni Levi sa kanyang premium ultimate weapon. Sabi ni Gavin sa malalim na boses, patayin natin siya kung hindi natin siya madakip ng buhay. Higit sa lahat, manatiling ligtas. Natigilan ang lahat ng marinig iyon. Kung tutuusin, walang kapantay ang pamamaraan ng pagpanday ng lalaki. Hindi naman masyadong exaggerated na ikumpara siya sa weapon god. Sisingilan. Utos ni Gavin. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang mga elite ng Cordyrite Association ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga espada at sumugod kay Levi mula sa lahat ng direksyon. Maghandang mamatay, walang pakundangan na brat. Isang maluwalhating kamatayan ang papatayin nating lahat. Eksakto. Dapat kang makaramdam ng karangalan na pinagsasama-sama namin ang mga puwersa para patayin ka. Sa mata ng mga manlalaban na iyon, sa sandaling iyon, si Levi ay walang pinagkaiba sa isang bangkay. Nakatayo pa rin ang lalaki na nakaugat sa lugar, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng takot habang ang kanyang mga kalaban ay nakakulong sa kanya. Ito lang ba ang meron ka? Well, disappointed talaga ako. Hinawakan ni Levi ang Dragon's Grave sa kanang kamay at iwinagayway ang sandata sa hangin. Ang isang surge ng nakakatakot na sword energy ay agad na pinakawalan. Kasabay nito, hinugot ng lalaki ang nangingibabaw na Thunder Slaughterer at humarap sa kanyang mga kalaban. Klang, klang, klang. Umalangaw sa hangin ang tunog ng nagsasalpukan na metal habang hinihiwa ni Thunder Slaughterer ang mga talam ng mga elite. Nasira ng husto ang kapaligiran dahil sa init at nakakatakot na enerhiya na inilabas sa panahon ng pag-atake. Creak. Makalipas ang ilang segundo, umalangaw sa hangin ang tunog ng pagbitak ng metal. Lumalabas na ang mga sandata na kabilang sa mga manlalaban ng Cordyrite Association ay hindi nakayanan ang malakas na enerhiya ng Thunder Slaughterer at nagkapira-piraso. Whoosh, whoosh, whoosh. Sa sumunod na sandali, bumulwak ang dugo sa hangin habang umaalingaw ang paghihinagpis. Ang mga elite ng Cordyrite Association ay bumagsak at namatay kung saan man dumaan ang enerhiya ng espada. Sa loob ng 3 paghinga, 9 sa kanila ay napatay na. Thud, thud, thud. Sabay-sabay na umatras ang 7 natitirang mandirigma at napatulala sa kanilang nasaksihan. Paano? Paano ito posible? Paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan? Mr. Finnegan,
Ang antas ng kanyang paglilinang ay higit pa sa atin. Ang natitirang mga mandirigma ng Cordyrite Association ay nanginginig sa takot habang ang takot ay humahawak sa kanilang mga puso. Hindi lamang ang kanilang pinagsamang pag-atake ay hindi nagawang saktan si Levi, ngunit nawala din ang kalahati ng kanilang mga miyembro. Hingal. Napabuntong hininga si Gavin, puno ng gulat at takot ang kanyang mga mata. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakaramdam ng takot. Sa loob ng ganoong kaikling sandali, 10 elite ang nalipol na ni Levi nang walang kahirap-hirap. Ito ay isang gawa na kahit na ang pinakakakilakilabot na mandirigman ng mga nakatagong sekta ay maaaring hindi magawa. Ikaw, sino ka? Tanong ni Gavin. Siya ay nanginginig na hindi mapigilan, at ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay. Biglang nakaramdam ng pag-aalinlangan ang lalaki nang maalala niya ang sinabi ng mga bounty hunters tungkol sa magnanakaw. Dahan-daang lumapit si Levi sa grupo na may malabong ngiti sa labi. Ako ang susunod sa iyong buhay, sabi niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3943 wiped out. Kaagad, ang mga nakaligtas na mandirigma ng Cordyrite Association ay nawalan ng gana na lumaban, at ang kanilang mga puso ay lumubog. Ang kapangyarihan ni Levi ay higit pa sa kung ano ang kanilang nakita, at alam nila na walang saysay na ipagpatuloy nila ang pakikipaglaban dahil ganap silang hindi katugma ng lalaki. Pagtanggi na tanggapin ang katotohanan, sabi ni Gavin, "Sir, please calm down. Pag-usapan natin ng mapayapa ang mga bagay-bagay. Anuman ang mga kondisyon na mayroon ka, gagawin ko ang aking makakaya para matupad ang mga ito." Ang iba pang mga elite ng Cordyrite Association ay tumingin kay Levi na may sulyap ng pag-asa sa kanilang mga mata. Iyon lang ang pagkakataon nilang mabuhay. Kung lumipat tayo ng posisyon, hahayaan mo ba akong mabuhay? Balik tanong ni Levi. Nawalan ng masabi si Gavin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya iyon gagawin. Naunawaan niyang mabuti na ang ugat ng isang problema ay kailangang harapin upang maiwasang muling maulit ang parehong problema. Mr. Finnegan, baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon na mabuhay kung ibibigay natin ang lahat. Kung mamamatay man tayo, maaari rin tayong maglagay ng magandang huling laban. Pigilan niyo siya. I'll go take those 2 women as hostages, telepatikong sabi ni Gavin sa iba, na nabuhayan ng loob. Tiwala sila na gagana ang kanilang plano. Atake tayo. Kasunod ng utos ni Gavin, ang iba pang mga elite ng Cordyrite Association ay naglunsad ng kanilang sarili kay Levi. Halos magkasabay na sinugod ni Gavin sina Sherriette at Larissa. Ang dalawang grupo ay nakasync sa kanilang mga aksyon, at ito ay tila isang walang kabuluhang plano. Positibo ang pakiramdam ni Gavin na magtatatagumpay sila. Napakabait na trick. Isang mapanoksong buntong hininga ang pinakawalan ni Levi bago inilabas ang kanyang espada. Dumagundong ang kulog sa background, at patuloy na kumikidlat sa kalangitan, na agad hamarang sa atake ni Gavin. Nakaramdam ng pamamanhid ang pinuno ng grupo sa kanyang katawan habang pinipigilan siya ng pressure na dulot ng sword energy na pinakawalan. Para sa iba, ang pinagsamang pag-atake ay nablock ng isang energy whirlwind na nilikha ng Dragon's Grave. Dalawa sa mga manlalaban ng Cordyrite Association ay hindi nakaiwas sa oras at sinipsip sa ipoipo, na agad na naging 2 ulap ng madugong ambon. Ang iba pang mga elite ay dumanas din ng iba pang antas ng pinsala. Ang casual na pag-atake ni Levi ay muling nagpabagsak sa kanyang mga kalaban sa kawalan ng pag-asa. *8. Hindi makapaniwalang nagmura si Gavin habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Ang kanyang 17 tao na club ay nababawasan sa 5 lamang sa kanila. Bukod dito, silang 5 ay nasugatan. Tumakbo ka. Dapat tayong tumakas sa 5 magkakaibang direksyon. Telepathically turo ni Gavin sa iba. Walang pag-aalinlangan, ang iba pang mga mandirigma ay nag-activate ng kanilang kakayahan na enerhiya at sinubukang tumakas. Huli na para maisipang tumakas ngayon. Sa sandaling sinabi iyon ni Levi, isang surge ng sword energy ang bumaril mula sa Dragon's Grave bago bumaril ang Heavenly Thunder pababa mula sa langit. Ang mga manlalaban ng Cordyrite Association na tumatakas ay nataman lahat ng Heavenly Thunder at halos agad-agad na naging pulbos. Kung hindi sila nasaktan, maaaring naipagtanggol nila ang kanilang sarili laban sa Heavenly Thunder. Gayunpaman,
Dahil lahat sila ay dumaranas ng mga panloob na pinsala, ang kanilang kamatayan ay hindi maiiwasan. Nang makita ni Gavin ang eksenang nasa harapan niya, nadurog ang puso niya. Gayunpaman, bago pa niya masuri ang sitwasyon, naramdaman niya ang malakas na pagbagso ng hangin mula sa likuran niya. Shitty. Napabuntong hininga si Gavin. Katutubo, nag-activate siya ng energy shield para protektahan ang sarili. Ang enerhiya na nagmumula sa katawan ni Gavin ay nagsimulang kumalat sa paligid sa pagtatangkang pigilan ang napakalaking alon ng enerhiya na tumatama sa kanya. Basag. Binasag ng energy shield ang pangalawang Thunder Slaughterer na nakipag-ugnayan dito. Matapos tumagos sa energy shield, walang bumagal ang pagpasok ni Thunder Slaughterer sa katawan ni Gavin. Whoosh! Makalipas ang ilang segundo, ang dugong damaloy sa katawan ni Gavin ay naging ulap ng pulang ambon dahil sa nakakapasong init mula sa Thunder Slaughterer's Earthfire. Gulat at takot ang nakasulat sa buong mukha ni Gavin. Ilang sandali pa, bumagsak ang lalaki sa lupa at naging bola ng apoy bago nasunog at naging abo. Sa pamamagitan nito, lahat ng 17 elite ng Cordyrite Association ay nabura. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3944 na nandito siya. Sa harap ng madudurog na pag-atake ni Levi, ang mga kalaban ay walang magawa at hindi makalaban. Umalis. Habang nag-uutos si Levi, lumipad pabalik sa kanyang mga palad ang Dragon's Grave at Thunder Slaughterer. Hindi masama, hindi masama. Natuwa si Levi sa lakas ng pakikipaglaban ng parehong pinakahuling sandata. Sa naunang laban, si Levi ay hindi gumamit ng labis na kapangyarihan habang nakikipaglaban sa mga piling mandirigma ng Cordyrite Association. Sa halip, siya ay pangunahing umasa sa kanyang pinakahuling mga sandata kapag ginawa niya ang kanyang mga galaw. Ipapaliwanag nito kung bakit hinahabol ng mga sekta ng Kenfort ang mga premium na ultimate weapons. Ang mga sandata na ito ay nakapagpapahusay ng husay sa pakikipaglaban kapag kulang ang sariling paglilinang. Kahit na nakikipaglaban ako sa iba, nakakatipid ako ng enerhiya salamat sa mga sandata na ito. Napagpasyahan ni Levi na kung kailangan niyang harapin ang napakaraming manlalaban ng Cordyrite Association ng sabay-sabay, kakailanganin niyang gumastos ng 2 beses sa dami ng enerhiya, kahit na hindi iyon malaking bagay sa kanya. Kayong dalawa, stop daydreaming and check out the loot these guys brought with them, sabi ni Levi habang kinakaway ang kamay sa 2 babae. Ramdam ni na Sherriette at Larissa na gumalaw ang kanilang mga katawan na para bang na-jolt sila sa parang panaginip. Ang malakas na husay sa pakikipaglaban ni Levi ay muling nagpa-refresh sa kanilang mga alaala. Kung tutuusin, kakalaban pa lang niya ng isang grupo ng 17 tao na ang kapangyarihan ay madaling karibal sa pinuno ng sekta ng Eclipse. Gayunpaman, sila ay namatay sa napakaikling panahon. Higit pa riyan, hindi man lang nagamit ni Levi ang ganoong kalaking lakas. Napalunok ang 2 babae habang nanlalaki ang mga mata sa isa't isa. Kitang-kita ng isa ang pagkamangha sa kanilang mga mukha. Nang sumakay silang 3 sa cloud ship, nakakita sila ng maraming mahiwagang halamang gamot at sandata para sa parehong offensive at defensive na layunin. Naglakad-lakad si Levi at itinuro ang bawat sandata na nakita niya sa armory. Solar Shield, Flaming Crossbow, Cloud Spear. Ang kagamitang ito ay sapat na disente upang maging kapantay ng mga ultimate weapons. Tingnan mo, mayroon ding bilang ng mga table tasks. Mukhang gumugol sila ng maraming mapagkukunan sa pagsusuklay sa Grave Valley ng Dragon. Isinasaalang-alang ni Larissa sa isip ang lahat ng nakawan na sakay. Noong nakaraan, tiyak na ituturing niya ang mga bagay na ito bilang hindi mabibaylang kayamanan. Gayunpaman, nang makita ang pamamaraan ng pag-forging ni Levi at ang pinakahuling mga sandata ay naging mapatla ang lahat ng panghuling sandata kung ihahambing. May lumalapit, tumaas ang isang kilay ni Levi. Agad namang naging alerto sina Sherriette at Larissa. Katutubo nilang naisip na ang Cordyrite Association ay nagpadala ng mga reinforcement. Lumingon silang 3 sa timog silangan, at nakita nila ang isang matipunong figure na papalapit sa kanila. Tila zigzag ang lakad niya, patuloy na iniiwasan ang Heavenly Thunder na umuulan mula sa langit. Dumagundong. Nagpatuloy ang pagbagsak ng Heavenly Thunder, na lumikha ng mga lubak sa paligid ng matipunong figure.
Ito ay hindi hanggang sa ang figure ay lumapit sa ulap na ang kulog ay nagsimulang kumalma. Agad namang napagtanto ng dalawang babae na si Floyd iyon. Anong ginagawa niya dito? Bumangon ang pagkalito sa puso ng dalawang babae. Wala silang ideya na inilagay ni Floyd ang kanyang buhay sa panganib na makapasok sa Dragon's Grave Valley dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Levi. Napansin ni Floyd ang isang mahalagang detalye nang makaharap niya ang cloud ship sa nakaraan. Ang cloud ship ay may kakayahang akitin ang lahat ng enerhiya mula sa Heavenly Thunder at Earthly Line deposits sa lugar. Dahil din dito na sinundan ni Floyd ang cloud ship sa bilis ng kidlat. Dahil ang dalawahang deposito ng enerhiya ay nagpabagal sa cloud ship, nagawang sumugod si Floyd sa lalong madaling panahon. Higit pa rito, sinubukan ni Floyd na itago ang kanyang mga landas upang maiwasang matuklasan ng Cordyrite Association. Ito ay nagpabagal sa kanya ng husto. Habang pinamamahalaan ni Floyd ang mas maayos na bilis sa cloud ship, naiwasan niya ang pagtuklas ng Cordyrite Association. Kung hindi, imposible para kay Floyd na sundan ng lihim ang sasakyang panghimpapawid ng napakatagal nang hindi hinihipan ang kanyang takip. Gayunpaman, ang huling bahagi ng paglalakbay ay bahagyang mas mahirap. Ang cloud ship ay natangay, at kinailangan ni Floyd na tiisin ang patuloy na pagbomba ng Heavenly Thunder. Kapag nangyari ito, maaari lamang siyang magdahan-dahan at mag-dock kung kinakailangan. Master, okay ka lang? Tanong ni Floyd na halatang nagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3945 sa iyong sarili. Iniwas ni Floyd ang isang mabilis na sulyap sa mga bangkay na nagkalat sa paligid bago napansin na talagang maayos si Levi. Kaagad, napuno ng pananabik at pagkalito ang puso ni Floyd. Mahirap para kay Floyd na tanggapin ang balita ng pagkamatay ni Levi gaya ng ipinahayag ng pinuno ng sekta ng Eclipse. Gayunpaman, nang makita niya ang mga nagbabantang ulap ng Heavenly Thunder na nagtitipon sa gitna ng Dragon's Grave Valley, naramdaman ni Floyd na nasa panganib si Levi. Iginiit ni Floyd na labagin ang pangunahing lugar upang malaman ang katotohanan para sa kanyang sarili, sa kabila ng hindi inaasahan na mabubuhay si Levi. Halika na, umaasa ka bang may mangyayari sa akin? Pabiro na tanong ni Levi. Nahulaan na ni Levi kung bakit nandito si Floyd. Napag-isipan din niya na ipinakita si Floyd para makita ang mga bagay para sa kanyang sarili. Sa katunayan, ito ang isa sa mga nag-iisang dahilan kung bakit pinili ni Levi na huwag patayin si Floyd, kahit na nabunyag ang ginawa ng huli. Malalim ang pagmamahal at katapatan ni Floyd sa kanyang amo. Lahat ng mga taksil na nangyari ay bunga ng mga orkestra ni Gloria. O syempre hindi, nauutol na sabi ni Floyd sa pagtanggi. Ang kabaitan ni Levi kay Floyd ay nagdulot ng panghihinayang sa kanyang puso. Pakiramdam ng huli ay hindi na niya kayang harapin si Levi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Tumayo ka rito, baka tamaan ka ng Heavenly Thunder. Pagkatapos ay iniabot ni Levi ang isang braso kay Floyd. Mabilis na lumapit si Floyd kay Levi. Nang mapagtanto niyang hindi sinasalakay ng Heavenly Thunder si Levi at ang iba pa, medyo naguluhan si Floyd. Tila tumama ang kulog sa ibang lugar, sadyang umiiwas sa lugar na kinaroroonan ni Levi. Para bang natatakot ang kulog kay Levi. Master, anong nangyari dito? Tanong ni Floyd habang itinuturo ang maraming bangkay na walang humpay na nakahandusay sa lupa. Sandaling ikinukwento ni Levi ang lahat ng nangyari. Habang nagsasalita si Levi, mas nabigla si Floyd. Hindi niya inaasahan na makokontrol ni Levi ang Heavenly Thunder at pagsamahin ang lugar dito. Pagkatapos ay tumingin si Floyd sa paligid at napalingon na maraming mahiwagang damo ang nagkalat sa Arctic Lake, kung saan maraming premium na ultimate na armas ang napik. Nangangahulugan ito na ang kakaibang pangitain mula noon ay na-trigger ng mga premium na ultimate na armas. Binabati kita sa iyong paglilinang, guro, taos-pusong sabi ni Floyd. Sa paglipas ng mahabang panahon sa Kenfort, mas alam ni Floyd ang kalupitan na nangyari dito at kung bakit may ganap na kapangyarihan. Bago ito, gumawa si Levi ng mga kaaway sa lahat ng dako. Talagang nag-aalala si Floyd sa kaligtasan ng una, ngunit ngayon ay nakakapagpahinga na siya ng kaunti. Kung si Levi ay madaling mag-aaksaya sa mga elite ng Cordyrite Association, paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga ordinaryong tao laban sa kanya? I dare say nakakaunti sa Kenfort ang magbabante kay Levi.
Ito ay lubos na nagpasaya kay Floyd para kay Levi. Ano ang susunod mong plano, Floyd? Tanong ni Levi sa malalim na boses. Bakit hindi ka dumikit sa akin? Bagamat nagbitiw si Levi kay Floyd, nag-aalala pa rin siya sa dati niyang paboritong mag-aaral. Habang nakatayo, kasalukuyang nahuhumaling si Floyd sa paglilinang at paglamon ng kapangyarihan. Maaari siyang mabaliw kung magpapatuloy ito. Higit pa rito, si Floyd ay tatarget ng maraming sekta. Kung mananatili si Lloyd kay Levi, maaaring subukan ng huli na hilahin siya palayo sa gilid ng mapanganib na F na Dallas Dis na iyon. Huwag mo akong alalahanin, guro. Ang landas pasulong ay akin na tatahakin. Simpleng tinanggihan ni Floyd si Levi. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing layunin niya sa pagpunta dito ay makita kung ligtas si Levi. Ngayong nakikita na niyang ligtas na si Levi, wala na siyang nakitang dahilan para magtagal pa. Tungkol naman sa away ni Gloria, si Floyd na ang mag-aasikaso dito ng personal. Guro, kung wala nang iba pa, aalis na ako, tiyak na sabi ni Floyd. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi at sumagot, mabuti. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita iingatan. Gayunpaman, magiging mahirap para sa iyo na umalis ng mag-isa sa Dragon's Grave Valley. Kung wala ang cloud ship na sumasangga sa iyo, duda ako na makakayanan mo ang patuloy na pambobomba mula sa Heavenly Thunder. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3946 Boots of Hermes. Natahimik si Floyd matapos marinig iyon, alam niyang sinabi ni Levi ang totoo. Tila mas madalas na hamampes ang Heavenly Thunder sa core area. Ang anumang pinsalang natamo doon ay magiging nakamamatay. Gamit ang cloud ship bilang isang paraan ng proteksyon, dati nang nakapasok si Floyd sa core area nang walang anumang problema. Sa antas ng cultivation ni Floyd, masasaktan na sana siya sa mga nakalipas na panahon. Paano ito? Ang cloud ship na ito ay nagtataglay ng ilang anti-kulog na mga tool na banal. Kumuha ng ilan mula sa armory. Dapat itong makatulong sa iyong paglalakbay. Maaari mo ring itago ang ilan sa mga mahiwagang halamang gamot. Kung patuloy kang lalamunan ng kapangyarihan, mapupunta ka sa ilalim ng hukay. Huminto muna si Levi bago nagpatuloy, ang mahiwagang halamang gamot ay mas dalisay din sa pagkakapare-pareho. Makakakita ka ng mas kaunting resistensya mula sa katawan kung ubusin mo ang mga ito. Dahil dito, hindi tinanggihan ni Floyd ang kabaitan ni Levi sa pagkakataong ito. Sige, Master, alis na ako. Tumalikod na si Floyd para umalis kaagad pagkatapos. Sa sandaling tumuntong siya sa labas ng radius ni Levi, mabilis siyang binomba ng Heavenly Thunder. Dali-dali niyang ginamit ang anti-kulog na banal na tool upang pagaanan ang patuloy na pag-atake. Sa lalong madaling panahon, nawala si Floyd sa linya ng paningin ni Levi. Whoosh! Sa bilis ng kidlat, kumilos si Floyd upang umiwas sa mga hampas ng kulog. Ang mapanirang presyon at tugtog sa kanyang mga tainga mula sa bawat hampas ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugad. Hanggang sa umalis siya sa core area ay bumaba ng husto ang dalas ng pag-atake ng Heavenly Thunder. Dapat kaya kong harapin ang Heavenly Thunder sa non-core area, bulong ni Floyd sa sarili. Pagkatapos ay itinapon niya sa tabi ang mga banal na kagamitan at halamang gamot na ibinigay sa kanya ni Levi. Guro, kailangan kong umasa sa sarili kong lakas para makapaghiganti. Gayunpaman, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Si Floyd ay isang lalaking may one-track mind. Bago ito, determinado siyang gamitin ang cloud ship para masira ang core area. Ngayon, ginamit niya ang isang banal na kasangkapan na kabilang sa Cordyrite Association upang iwanan ito. Bahala na ang kakayahan ng isang tao para makaligtas sa pagbabato ng Heavenly Thunder sa non-core area. Kung ang isa ay tinamaan, malamang nakarapat-dapat sila. Dumagundong. Nagtipon ang mga madilim na ulap habang napuno ng mga kislap ng langit na kulog ang hangin. Kitang-kita na nagsimula na ang kulog sa kinatatayuan ni Floyd. Hindi ako maaaring manatili dito. Nang walang pag-aalinlangan pa, gumawa si Floyd ng isang baliw na sugod patungo sa panlabas na core ng Dragon's Grave Valley. Samantala, hindi nakakagulat si Levi nang makitang umalis si Floyd sa ganitong paraan. Kung tutuusin, palaging ganito si Floyd. Mula noong insidente ni Gloria, mas naging paranoid si Floyd. Wala nang nagligtas sa kanya ngayon.
Hayaan mo na siya, mahinang bulong ni Levi. Susunod, sinimulan ni Levi ang isang maingat na inspeksyon sa cloud ship, sinusubukang maunawaan ang mekanika at ang istruktura ng sasakyang panghimpapawid. Na-curious si Levi tungkol sa cloud ship mula noong una niyang nakita ito. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang tingnang mabuti. Biglang nabuhayan ng inspirasyon si Levi. Kung naiintindihan niya ang mga mekanika ng paglipad ng cloud ship, maaaring gawin ni Levi ang Boots of Hermes. Ang bilis ay ang pangunahing kadahilanan sa paggawa ng Boots of Hermes. Ito ay maaaring gumanap ng isang napakahalagang papel kung nakikipaglaban ka ng direkta o tumatakas mula sa labanan, nag-iisip na bulong ni Levi, hinahaplos ang kanyang baba. Ang Boots of Hermes ay maaaring gawin mula sa Subdivine Bones. Anumang mga pandagdag na materyales ay matatagpuan sa cloud ship. Nang hindi nalalayo sa orihinal na plano, ang Boots of Hermes ay maaari ding gawin sa mga batch. Ang tool na ito ay lubos na magpapahusay sa pakikipaglaban ng mga pangunahing tauhan na gumamit nito. Ang bilis at lakas ay ang mahahalagang katangian ng lakas ng pakikipaglaban, pagkatapos ng lahat. Magiging ideal ang mastery ng dalawa, sabi ni Levi sa sarili. Kasabay nito, ang Prime Association ay walang nakitang anumang bakas ng pag-ulap ng Cordyrite Association. Para bang ang sisidlan ay naglaho sa manipis na hangin. Ang mga scout na nakapost sa kahabaan ng periphery ay hindi pa nakakatuklas ng anumang mga pahiwatig. Naturally, hindi nila inisip ang Dragon's Grave Valley bilang isang posibleng site. Kung tutuusin, batay sa mga nakaraang senaryo, malabong maging interesado ang Cordyrite Association sa ganoong kaliit na lugar. Higit pa rito, ang pangkat na nagdadala ng mga mapagkukunan ng paglilinang para sa Cordyrite Association ay hindi kailanman dumaan sa Dragon's Grave Valley. Dahil dito, hindi man lang naisipan ng Entourage na imbestigahan ang lugar. Nang makarating sa pandinig ni Sylvan ang balitang ito, agad siyang nag-utos na subaybayan ang kinaroroonan ng cloud ship at iulat sa kanya ang anumang natuklasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3947 Cordyrite Association Woes. Sa Cordyrite Association, si Albert at ang iba pang miyembro ng konseho ay sabik na naghihintay ng balita. Nagdala si Gavin ng garrison sa Dragon's Grave Valley 3 araw na ang nakakaraan. Kung walang komplikasyon, dapat ay bumalik na siya ngayon. Kahit na may naganap na hiccup, dapat ay narinig nila mula kay Gavin. Total may communication device si Gavin. Dahil dito, nagkusa si Albert na humingi ng feedback sa sitwasyon. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang receiver. Hanggang ngayon, wala pa ring nakarinig mula kay Gavin. Tensyonado ang hangin sa conference hall. Na may seryosong ekspresyon, tumingin si Albert sa iba pang miyembro ng council na nakaupo sa paligid niya. Ano sa tingin niyo lahat? Marami sa mga miyembro ng konseho ang tila hindi nasaran ng loob. Sa katunayan, nagrattle sila ng ilang kaugnay na pagbabawas. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala, Mr. Fitzgerald. Maaaring isang malayong lugar ang Dragon's Grave Valley, ngunit isa pa rin itong nakatagong kaharian. Malamang na hindi pa tayo naabutan ni Mr. Finnegan. Sense naman ang sinasabi niya. Dahil sa kung paano sinasaktan ng Heavenly Thunder ang lugar, marahil ay nagdulot ito ng hindi matatag na magnetic field na sumisira sa kanilang mga kagamitan sa komunikasyon. Sino ang nakakaalam? Maaaring bumalik bukas si Mr. Finnegan. Tumango si Albert, ngunit ang mga tugon ay walang nagawa upang mapawi ang kanyang pagkabalisa. Maghihintay kami ng balita, kung gayon. Dahil ganito ang nararamdaman ng lahat, naisip ni Albert na hindi niya hahayaang makita siyang ganito. Siya ay isang pinuno, at ang mga pinuno ay kailangang maging mahinahon. Gayunpaman, 7 araw na ang lumipas. Hindi pa nakapagpadala ng kahit anong salita si Gavin. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa mga miyembro ng konseho, sa kabila ng kanilang mataas na espiritu mula noon. Kapag may nangyaring mali, kailangang may masamang mangyayari. Walang sino man ang makakaila sa karunungan sa mga lumang kasabihang ito. Mr. Fitzgerald, si G. Finnegan ay mayroong isang pangkat ng 17 mandirigma, na lahat ay nangunguna sa kanilang klase. Kahit na makasalubong nila ang isang malaking sekta, madali nilang matatalo ang kanilang mga kaaway. Kahit tinambangan sila, sigurado akong makakatakas si Mr. Finnegan nang hindi nasaktan. Logically speaking,
hindi sila dapat nakatagpo ng anumang problema. Talaga, ito ang teritoryo ng Prime Association, ngunit kahit na ipadala ng sangay ng Light Spring ang kanilang pinakamalakas, hindi sila kalaban ng ating mga manlalaban. Lahat ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Kahit na sila ay nababalisa, nahirapan silang paniwalaan na anumang bagay ay maaaring magdulot ng banta sa isang pangkat na pinamumunuan mismo ni Gavin. Napakunot ng noo si Albert. Naguguluhan din siya sa sitwasyon. Ibig mong sabihin nagmula ang banta sa Dragon's Grave Valley. May nakapasok na ba sa lambak? Malungkot na tanong ni Albert. Napailing ang lahat ng naroroon. Sila ang mga miyembro ng konseho ng Cordyrite Association, kung tutuusin. Bakit nila pagtutuunan ng pansin ang isang liblib na lugar tulad ng Dragon's Grave Valley? Mr. Fitzgerald, ang pinakamalaking banta sa lambak ay ang Heavenly Thunder, ngunit si Mr. Finnegan ay naglalakbay sa Thundercloud Ship. Totoo rin yan. Ang Thundercloud Ship ay may malakas na anti-kulog na kalasag. Sa palagay ko ay hindi magiging banta sa kanila ang Heavenly Thunder. Mr. Nag-imbak din ang Finnegan ng mga kagamitang hindi tinatablan ng kulog. Siguradong kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila. Bakit hindi tayo magpadala ng team para mag-imbestiga? Kinapa ni Albert ang gitna ng nakakunot niyang mga kilay habang sumenyas na tumahimik ang lahat. Sa sobrang bilis, katahimikan ang namayani sa bulwagan. Kung hindi natin marinig mula kay Mr. Finnegan bukas, personal kong pangungunahan ang isang pangkat upang mag-imbestiga, malakas na pahayag ni Albert. Nagawa na niya ang huling desisyon. Naririnig at sinusunod namin. Sabay-sabay na sabi ng lahat. Nang makitang naghahanda na ang lahat, inilabas ni Alfred ang isang kagamitan sa komunikasyon at nagpadala ng isa pang mensahe kay Gavin. Samantala, binibilang ni Larissa ang bilang ng mga mahiwagang halamang gamot na nakatago sa cloud ship nang magambala siya ng mahinang hagong. Paglingon niya, napagtanto niya na ang copper emitter ang pinagmulan ng ingay. Anong nangyayari? Tanong ni Sherriette, kahit siya ay naramdaman na may mali. Kinuha ni Larissa ang communication device at napansin niyang may lumabas na mensahe. Albert, ano ang sitwasyon sa site? Kailangan ko ng status update agad. Albert, nagkaproblema ba tayo? Albert, buhay ka pa ba? Kailangan ko ng mga detalye. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,948 Stolang for Time. Kitang-kita ni Larissa na lalong nababalisa ang nagpapadala ng mensahe. Sino si Albert? Tanong ni Sherriette na may pagtataka. Karamihan sa oras ni Sherriette ay ginugol sa paglilinang sa loob ng sekta. Anumang balita sa labas ng mundo ay ibinigay sa kanya ng mga matatanda ng sekta. Kaya, alam ni Sherriette ang tungkol sa Cordyrite Association ngunit walang alam tungkol sa pinuno nito. Sa pagkakaalam ko, si Albert Fitzgerald ang chairman ng Cordyrite Association, seryosong sagot ni Larissa. Ang sangay ng Willowbank ay nasa pangalawa sa buong organisasyon. Nangangahulugan ito na si Albert Fitzgerald ay may napakalawak na kapangyarihan. Ang isang malayo sa taong ito ay maaaring makaapekto sa proseso ng paggawa ng desisyon at ibalik ang mga bagay-bagay. Namutla si Sherriette sa gulat. Albert Fitzgerald ay hindi isang tao na trifledsa. Ngayon naganap na pinatay ni Levi ang mga elite ng Cordyrite Association, lumikha ito ng napakalaking problema. Habang nakatayo ang mga bagay, walang puwang para sa mga negosasyon. Panginoong Garrison, paano kami tutugon? Nilinga ni Sherriette si Levi. Sabihin mo sa kanila na lahat ay patay na, walang pakialam na sabi ni Levi. So what if Cordyrite Association yun? Papatayin ko na lang ulit sila kung pipiliin nilang maghiganti. Lumubog ang puso ni Larissa at Sherriette. Bagamat totoo na may kakayahan si Levi para labanan sila, ang Cordyrite Association ay isa pa ring Goliath entity sa lugar. Maging ang Prime Association ay walang kalaban-laban para sa kanila, lalo na pagdating sa puwersang labanan. Pinagsama-sama ng Cordyrite Association ang kapangyarihan dahil sa sobrang lakas. Sa mga unang yugto ng pag-unlad nito, marami na silang ginawang pandaraya tulad ng pagpatay at pangingikil. Sa pagpapalawak ng Cordyrite Association, bumaling sila sa mas matuwid na mga anyo ng negosyo. Ito ay dahil sa reputasyon ng Cordyrite Association para sa malupit na lakas sa mga unang yugto kung kaya't marami sa mga pinakamakapangyarihan at makapangyarihang casual na magsasaka sa Kenworth ang sumali sa kanila.
Bukod dito, ang bilang ng mga bagong recruit ay patuloy na nag-snowball. Kaya sila ay naging isang malaking bahagi ng malawak na reserbang labanan ng Cordyrite Association. Sa partikular, ang sangay ng Willowbank ay lalong makapangyarihan. Ang garrison nito ay niranggo sa mga pinakamahusay sa loob ng mga pangunahing sangay ng Cordyrite Association. Sa ngayon ay nagawa lamang ni Levi na patayin ang ikatlong bahagi ng kanilang mga tauhan. Ang gayong walang kwentang tugon mula kay Levi ay itinuring na nababahala. Master, kailangan mo pang pekain si Boots of Hermes at hindi ka maabala. Bakit hindi ko muna subukang pilitin sila? Kapag tapos ka ng magpanday ng kailangan mo, masasabi namin sa kanila ang totoo. Ano sa palagay mo, guro? Maingat na tanong ni Larissa. Sandaling tumahimik si Levi bago tuluyang pumayag sa proposal ni Larissa. Salamat sa iyong pag-aproba, guro. Agad na sumakay si Larissa sa cloud ship na may hawak na communication device. Hindi maaaring magpadala ng mga mensahe ang isa nang hindi ito ipinaraise sa cloud ship. Gayunpaman, maaaring matanggap ang mga papasok na mensahe. Sa kabutihang palad, ginamit ni Larissa ang cloud ship dati. Dahil walang harang sa pagtanggap, ang pagpapadala ng mga mensahe ay naisagawa ng napakaswabe. Ipinaalam niya sa kanila na ang sitwasyon sa Dragon's Grave Valley ay medyo komplikado. Dahil sa dami ng mga mahiwagang halamang mapupulot, sila ay mahuhuli ng ilang araw. Ang Cordyrite Association ay unang handa na magpadala ng isang pangkat upang mag-imbestiga. Matapos marinig ang balita, lahat ay nakahinga ng maluwag. Maging si Albert ay nadama na ang kanyang mga alalahanin ay naliligaw sa pagkakataong ito. Sa pangunguna ni Gavin sa mga tropa, kasama ang kanilang husay sa pakikipaglaban, madali nilang mahahawakan ang kanilang sarili sa pakikipaglaban sa anumang hindi kilalang mga sekta. Kaya, malabong mapuksa ang isang buong garrison. Naiintindihan ko kung bakit maaaring lumitaw ang mga mangyayari. Ang lahat ng mga lihim na lugar na ito ay may kakaiba at komplikadong mga katangian na nagbibigay daan para sa mga mahiwagang halamang ito na nagpapakita. Ang pagtuklas ng mga misteryong ito ay magtatagal. Isang buwan, ilang taon, sino ang nakakaalam? Nang maisip ito, hindi hinayaan ni Albert at ng iba pang miyembro ng konseho ng Cordyrite Association ang kanilang mga iniisip tungkol sa bagay na ito. Dahil dito, matyaga silang maghihintay sa pagbabalik ni Gavin na puno ng mga kayamanan ang mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3949 na pangunahing pagtuklas ng Heptino. Sa kagubatan sa pinakalabas na lugar ng Dragon's Grave Valley, may ilang mga figure na umiikot sa hangin sa bilis ng kidlat. Sila pala ay sina Gloria at Heptino. Sa huli, pareho silang huminto sa harap ng mga burol. Gloria, ang lugar na ito ay kung saan natuklasan ang pinakabagong linya ng Dragon Lay. Babantayan ko ang gulo sa labas para maubos mo ang enerhiya ng Dragon Lay line ng walang pag-aalala, ani Heptino na tila nangingisda ng mga papuri. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, si Gloria ay nagsimpatya. Salamat sa lahat ng ginagawa mo upang makatulong na dalhin ang aking paglilinang sa isang mas mataas na antas, Heptino. Bakit mo naman nasabi iyan, Gloria? Palagi kong gagawin ang iyong utos ng walang pag-aalinlangan, kahit na nangangahulugan ito na dumaan sa impyerno at mataas na tubig. Ang sinabi ni Heptino ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sumunod na segundo, binigyan siya ni Gloria ng mahinang sampal sa noo. Ulol kang bata ka. Alam mo namang hindi ko kayang makitang inilalagay mo ang sarili mo sa kapahamakan. Namula ang huli sa sinabi niya. Ito ay isang sandali ng walang katulad na kabaitan at pagmamahal para sa kanya, na nagsilbi lamang upang hikayatin siya na gawin ang halos lahat para kay Gloria. Out of the blue, naramdaman ni Gloria ang napakalaking aura na nagmumula sa timog silangan. Naramdaman din ni Heptino ang parehong sensasyon. Pareho nilang inilipat ang kanilang mga linya ng paningin patungo sa pinanggalingan, para lamang makita na ang pangunahing bahagi ng Dragon's Grave Valley ay muling kumikinang sa maraming kulay. Kung titingnan mula sa malayo, maaaring isipin ng isa na ang abot tanaw ay parang isang pagpipinta ng nirvana. Sa pagdagandong ng heavenly thunder at mga electric arc na sumasayaw sa buong lugar, parang may mga mythical creature na umaakyat sa kalangitan. Basag. Kumikislap ang kidlat habang umalangaw-ngaw ang nakakabinging kulog sa hangin. Parang mapupunit ang langit.
Sa isang iglap, lumilitaw ang makikinang na mga sinag ng bahaghari at tumama sa lupa. Ito ba ay isang mahimalang pangyayari? Alam ko na, tama ang kutob ko noon pa, bulong ni Heptino sa sarili. Si Gloria ay parehong nabigla sa mahimalang pangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Kasabay nito, nahuli din niya ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Heptino. Hindi niya maiwasang magtanong, ano ang ibig mong sabihin, Heptino? Anong klaseng kutob? Wala ni Katie na intensyon si Heptino na itago ito sa kanya. Sa totoo lang, Gloria, sa huling pagkakataon na narito ako, kahit papaano ay naramdaman ko na may kakaibang linya ng espiritual na ley sa isang lugar sa Dragon's Grave Valley, totoo niyang isiniwalat. Isang kakaibang spiritual ley line, sabi mo. Napuno ng pagkataranta si Gloria sa talang iyon. Sa pagkakaalam niya, ang mga linya ng Dragon Ley ay palaging ang pinakahuling linya ng espiritual na ley. Hindi niya maintindihan kung gaano ki-special ang partikular na spiritual ley line na iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Heptino, hindi ko talaga maipaliwanag ito, ngunit ang espiritual na linya ng ley na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa alinmang linya ng Dragon Ley, at sa palagay ko marahil ito ay nasa lupa sa ilalim ng pangunahing lugar. Kahit na, ang enerhiya na pinalabas ng Heavenly Thunder sa core area ng Dragon's Grave Valley ay masyadong nakamamatay. Maging ang mga tulisan na nilagyan ng mahusay na paglilinang ay nawalan ng buhay doon. Walang paraan na mapalapit ako rito. Sigurado ka ba na mas malakas ito kaysa sa mga linya ng Dragon Ley? Si Gloria ay lubos na namangha. Dahil marami na siyang nakikinabang sa paglamon ng enerhiya ng isang Dragon Ley line, hindi niya maisip kung gaano siya asenso kapag nakuha na niya ang spiritual ley line na malayo sa itaas ng mga linya ng Dragon Ley. Tumango si Heptino. Hindi ako sigurado noon, ngunit nang makita ang mahimalang pangyayari 1 minuto ang nakalipas, naging matangkad ang aking sensasyon. Ipagpalagay ko na ang underground spiritual ley line na ito ay dapat magkaroon ng nakakatakot na kapangyarihan na ilang tiklop ng anumang malaking Dragon Ley line, lalo na kapag nagmumula ito ng nakakapasong aura na ganoon. Ito ay dapat na ang pinakapuro sa lahat. Kaya lang hindi ako makalapit dito dahil sa kahinaan ko. Puno ng pagkabigo si Heptino habang nagsasalita. Naawa pa nga siya dahil hindi niya makuha si Gloria sa spiritual ley line na iyon. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Gloria nang marinig ang kanyang sinabi. Wala na tayong magagawa dyan. Kahit na ang mga magnanakaw na iyon ay hindi makalaban sa Heavenly Thunder, pabayaan tayong dalawa. Huwag mo nang isipin, Heptino. Dahil nakamamatay ang Heavenly Thunder, magsisilbi itong proteksyon para sa spiritual ley line, hindi ba? Huminto sandali si Gloria bago idinagdag, sa ngayon, magtutuon ako ng pansin sa pagkuha ng pwesto ng bagong Empyrean ng Eclipse. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ako ng akses sa maraming mapagkukunan upang mapabuti ang aking paglilinang. At kapag umabot na sa bagong taas ang aking cultivation level, pupunta ako sa core area ng Dragon's Grave Valley para hanapin ang super spiritual na ley line na iyon. Sa puntong iyon, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pagkapanalo sa Empyrean Selection Trial. Kahit kailan ay hindi niya gugustuhing makagulo. Sa palagay ko ay may punto ka dyan, Gloria. Sige, kung ganoon, magbabantay ako sa paligid, sabi ni Heptino sa malalim na boses. Iniangat ni Gloria ang kanyang ulo bilang pagkilala. Okay. Pagkatapos ng palitan, ibinuhos niya ang buong atensyon sa paglamon sa linya ng Dragon Ley. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,950 sabay-sabay na lumapit sa akin. Humigit kumulang kalahating buwan ang itinagal ni Gloria upang matapos ang pagsipsap sa linya ng Dragon Ley. Habang nadagdagan ang kanyang kultivasyon, pinalakas nito ang kanyang kumpiyansa sa pagtatagumpay sa napipintong labanan para sa titulong Empyrean. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, nagsimula na ang pagsubok sa pagpili ng Empyrean ng Eclipse. Sa mga qualifying round, mayroong 30 outstanding na babae mula sa iba't ibang sekta na nagawang tumayo. Nakatayo sa entablado ang isa sa mga matatanda ng Eclipse. Inanunsyo niya ang mga patakaran ng kompetisyon. Ngayon, magsisimula na ang kompetisyon. Ang mga kalahok ay makikipagkompetensya sa isang solong elimination bracket, at ang mga matchup ay matutukoy sa pamamagitan ng pagguhit ng lot.
Ang mga mananalo ay uusad sa susunod na round. Sa pagtatapos ng kompetisyon, ang huling babaeng tatayo ay koronahan ang ating bagong Empyrean. Habang nag-sparring, pinapaalalahanan ang mga kalahok na sundin ang mga propriety at mahigpit na ipinagbabawal na ilagay sa panganib ang buhay ng kanilang mga kalaban. Ang mga kalahok na hindi sumunod sa nasabing mga patakaran ay madi-disqualify sa kompetisyon. Ang mga tag ng numero ay matatagpuan sa kahoy na kahon sa ibaba ng arena. Maaari kang magsimulang gumuhit ng maraming. Kasunod ng pagtatapos ng anunsyo, lahat ng 30 kandidato ay nagsimulang gumuhit ng palabunutan. Si Gloria, para sa isa, ay kalmado at nakolekta. Makatuwiran iyon, dahil kinain niya ang isang linya ng Dragon Lay, kaya lalo pang nadaragdagan ang kanyang kapangyarihan. Naturally, hindi niya iisipin ang kanyang mga kakompetensya. Sa mga kalahok na may tag number 1, mangyaring pumunta sa lugar at simulan ang paghahanda. Kaya nagsimula ang unang round ng pagsubok sa pagpili ng Empyrean. Habang ang mga kandidato ay sunod-sunod na umaakyat sa arena, ang bawat isa sa kanila ay nagsasanay sa kanilang pinakahuling pamamaraan. Matindi ang mga laban. Di nagtagal, lumabas na ang listahan ng elimination para sa unang round. Gaya ng inaasahan, nakuha ni Gloria ang tagumpay ng hindi man lang pinagpawisan. Higit pa rito, ginamit lang niya ang isa niyang kamay para labanan ang kanyang kalaban sa buong tunggalian. Aba, bago sila tumuloy sa second round, ang second lot drawing session ay nagdulot ng pagtutol sa mga kalahok. Elder, may mga contestant na medyo mahina ang mga kalaban sa first round, kaya nanalo sila ng hindi gaanong naglakas loob. Ito ay hindi patas sa mga taong tulad namin na nakipag-away sa batok at batok. Pinapangalawa ko iyon, kuya. Napakaraming bahagi ng swerte kaya hindi na ito patas na laban. At saka, nagpaalam pa sila para sa susunod na laban. Anong klaseng swerte yan? Isa-isang naghain ng protesta ang mga kandidato. Halos lahat ng mata ay nakatutok kay Gloria. 15 sa kanila ang natitira upang makipagkompetensya sa ikalawang round, kaya kailangang mayroong isang kalahok na makakakuha ng bye sa ikatlong round. As chance would have it, si Gloria ang maswerteng nabigyan ng pribilehiyo na iyon. Isinasaalang-alang na mayroon din siyang madaling panalo sa unang round, ang iba ay nakaramdam ng agrabyado at naiinggit sa kanya. Kasunod nito'y nakangiting bigkas ng matanda. Gloria, gusto mo bang ibuhos ang iyong 2 sentimo sa kanilang mga pagdududa? Nawalan ng ulirat si Gloria bago sumagot. Elder, may katuturan talaga ang sinabi nila. Oh, ano ang plano mong gawin, kung gayon? Laking gulat ng matanda, dahil naisip niya na gagawing dahilan ni Gloria ang mga patakaran para igiit ang pagpapatuloy ng kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, iyon lamang ang maglalagay sa huli sa isang kalamangan. Ang ibang mga kalahok ay nagulat din sa mga pangyayari. Sinusubukan lamang nilang mag-apela para sa mas mahabang oras ng pahinga upang sila ay gumaling ng mas mahusay at mailabas ang kanilang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban sa kasunod na laban. Gayunpaman at lahat, natatakot silang maging pako na nananatili at nag-iiwan ng masamang impresyon sa mga miyembro ng konseho ng Eclipse. Dahil doon, itinuro nila ang kanilang puot kay Gloria ng nagkakaisa. Sa kanilang pananaw, hindi lang si Lady Luck ang nakangiti kay Gloria, kundi napakalakas din ni Gloria. Sa kanilang pagsusumikap na matamo ang titulong Empyrean, si Gloria ang kanilang pinakamalaking hadlang. Dahil ang bawat isa sa inyo ay nag-iisip na ito ay hindi patas, hindi ko iniisip na magpakilala ng isang kapansanan sa aking sarili. Lahat kayo ay maaaring lumapit sa akin ng sabay-sabay. Talunin mo ako, at ang palm ay walang bisa. Umalangaw-ngaw ang boses ni Gloria sa pandinig ng mga manunood. Whoosh! Agad na nagkagulo ang mga tao, ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay Gloria sa pagkamangha. Nabaliw na ba ang babaeng ito? Ang yabang niya na isipin na kunin kaming lahat ng sabay-sabay. Ang ilang mga nerbiyos ay kailangan niyang tingnan tayo. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon sa habang buhay. Dapat niyang matutunan na palaging may mas mahusay kaysa sa kanya. Ang mga kapwa-kandidato ay binahan ng galit. Nakasuot ng maalab na pag-uugali, ipinayo ng matanda. Hindi ito ang oras para maging kusa, Gloria. Mas mabuting mag-isip ka ng 2 beses bago hayaang lumabas ang mga salita ng ganoon. Sa totoo lang, malaki ang pag-asa ng mga miyembro ng Council ng Eclipse kay Gloria.
Gayunpaman, magiging isang hamon para sa huli na angkinan ang tagumpay sakaling ipaglaban niya ang kanyang sarili laban sa kanilang lahat sa isang pagtatangka. Oo, kuya, pinag-isipan ko na. Huminto sandali si Gloria bago nagpatuloy ng Tame Time. Speaking of which, kapag nanalo ako, ay orden agad ako bilang bagong Empyrean, tama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3951 Empyrean Selection. Agad na sumagot ang Elder ng Eclipse, syempre. Hindi ko akalain na magkakaroon sila ng anumang pagtutol tungkol doon. Wala akong anumang pagtutol. Ako rin. Sana hindi magsisi sa bandang huli ang walang hiya na babaeng ito. Ang lahat ng babaeng paladin doon ay ang pinakamahusay mula sa kanilang sariling mga sekta. Kaya natural lang na sila ay mapagmataas. Walang paraan na tumahimik sila habang nakatingin sa kanila si Gloria. Dahil magkasundo ang magkabilang panig, simulan na ang laban. Inihayag ng matanda ang pagpapatuloy ng pagpili. Tumalon si Gloria sa entablado at iminuwestra ang mga kalahok ng pag-alit. Dapat tayong magtulungan at ibigay ang lahat para talunin siya. Tama na. Kung tayo ay magpipigil at mabibigo, ang ating reputasyon ay masisira. Hindi natin dapat payagan si Gloria na gumawa ng isang mapagmataas na gawa sa kabila ng pagkakaroon ng isang kalamangan. Ang babaeng paladin ay mabilis na nakarating sa parehong conclusion, na isasantabi ang kanilang mga personal na motibo at talunin si Gloria sa lahat ng kanilang nakuha. Bahagyang nabahala ang matataas na opisyal sa Voidsec. Kahit si Geraint ay naisip na si Gloria ay masyadong walang ingat. Kung siya ay nabigo, kung gayon ang maraming pagsisikap na ginugol nila noon ay magiging walang kabuluhan. Atake. Hindi malinaw kung sino ang sumigaw, ngunit lahat ng babaeng paladin ay sama-samang sumalakay gayunpaman. Isang alon ng espada at lakas ng kamao ang nagtipon, na bumubuo ng isang bagay na katulad ng isang hindi matatakasan na web, at lumipad patungo kay Gloria. Habang ang ilan sa mga babaeng paladin ay gumugol ng maraming enerhiya sa mga nakaraang laban, lahat sila ay nagdala ng mga table task para sa pagpapagaling sa kanila. Kaya naman, kahit na hindi sila makabalik sa pinakamataas na kondisyon, maaari pa rin silang mabawi kahit 70 hanggang 80% ng kanilang buong lakas. Kaya, ang enerhiya na inilabas nila ng sabay-sabay ay napakalakas. Ang pinagsamang pag-atake na iyon ay hindi gaanong kahanga-hanga. Casual na ginamit ni Gloria ang pamamaraan ng paglamon upang harapin ang mga pag-atake ng kanyang mga kaaway sa halip na iwasan sila. Baliw ba si Gloria? Kahit na mataas ang kanyang cultivation level, hindi garantisadong mananaig siya kung haharapin niya ang mga pag-atake ng direkta. Talaga, sa katunayan, ang ilan sa kanila ay mas makapangyarihan sa kanya. Siya ay isang mahusay na nagsisimulang magsasaka, ngunit siya ay kulang sa disiplina. Ang mga matatanda ng Eclipse ay nag-uusap sa isa't isa, at medyo kumpiyansa silang hindi matatawa ni Gloria. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto ng punong matanda na mayroong isang anomalya. Bilis, tingnan mo ang lakas ng pinagsamang pag-atake. Parang hinihigop . Napalingon ang mga tao sa direksyon na itinuturo ng punong elder at nakita nila ang lakas ng pakikipaglaban na ipinadala ng mga babaeng paladin na hinihigop ng isang malakas na puwersa. Mabilis itong sinipsip sa isang energy vortex na nilikha ni Gloria. Siya ay talagang lumalamon ng enerhiya sa gitna ng labanan. Huminga ng malalim ang lahat ng matatanda nang makita iyon. Alam ng lahat na ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya mula sa kapaligiran ay nangangailangan ng ganap na katahimikan. Iyon ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng mga tao sa nag-iisang pagsasanay ang sinuman na abalahin sila. Gayunpaman, ang ginagawa ni Gloria ay malinaw na labag sa karaniwang mga tuntunin sa paglilinang. Nagtaka ang karamihan, hindi ba siya natatakot na mawalan ng kontrol? Wala sa mga Empyrean contestant ang magpipigil. Hindi man nila kayang patayin si Gloria, basta't mapinsala nila ito ng husto, makakamit na nila ang kanilang layunin. Salamat sa lahat para sa iyong mga handog. Kawalang galang para sa akin na tanggihan sila, kaya hindi ko gagawin. Umalangaw-ngaw ang boses ni Gloria habang inilalabas ang matinding pamamaraan ng paglamon. Ang enerhiya ng pinagsamang pag-atake na inilunsad ng babaeng paladin ay agad niyang kinuha at hinigop sa kanyang katawan. Bagamat ang enerhiya ay hindi nagpapataas ng kanyang lakas ng malaki, ito ay nag-flush ng pinagsamang pag-atake ng kanyang mga kaaway sa drain.
Paano ito posible? Siya ay talagang kumakain ng enerhiya sa labanan. Iba-iba ang techniques namin, and some are even completely incompatible with each other, yet she's still devouring them all the same. Hindi ba siya natatakot na mawalan ng kontrol? Ang hindi paniniwala ay nakasulat sa buong mukha ng mga babaeng paladin. Panunukso ni Gloria, ituloy mo ang pag-atake sa akin. O sinasabi mo sa akin na ito ang pinakamahusay na mayroon ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3952 naging Empyrean si Gloria. Agad na nagalit ang mga babaeng paladin dahil lahat sila ay star-studded figure sa kani-kanilang sekta. Hindi pa sila napahiya ng ganito. Ibaba mo siya, sigaw ng isa sa kanila bago muling nagpakawala ng mga diskarte ang iba. Kung ang kanilang pinagsama-samang pag-atake ay sinadya upang suriin ang lakas ng kanilang kalaban, kung gayon ang kanilang ginagawa sa sandaling iyon ay naglulunsad ng isang buong harap na pag-atake upang talunin ang kanilang kalaban. Sa kabila ng pahayag ng punong elder ng Eclipse na bawal ang pagpatay, wala nang pakialam ang babaeng paladin. Hindi man nila kayang patayin si Gloria, gusto nilang pilayin man lang. Ang kanilang pinakabagong pinagsamang pag-atake ay ilang beses na mas malakas kaysa sa nauna. Nakakaawa ang iyong buong lakas na pag-atake. Nanatiling hindi natitinag si Gloria habang patuloy na hinihigop ang kanilang atake. Matapos lumunin ang dalawang linya ng Dragon Lay, ang kanyang katawan ay nagkaroon ng resistensya laban sa normal na enerhiya, na pinipigilan itong magdulot ng pinsala sa kanya. Gayunpaman, pinipigilan din ito na hindi siya lalakas sa pagsipsip nito. Bukod pa rito, nahawakan niya ang isa pang landas patungo sa kanyang kapangyarihan, na siyang gumagawa ng sumipsip ng enerhiya na pinili niyang nilamon. Sa pamamagitan ng paggamit ng katawan sumipsip at neutralisasyon ng mananakmal, nagawa niyang bawasan ang pasanin na kailangang harapin ng kanyang kapag lumalamon. Halimbawa, sa kanyang kasalukuyang labanan, pinili niyang gamitin ang neutralisasyon ng mananakmal upang gumawa lamang ng kaunting lakas ng pag-atake sa kanya. Mula nang kainin niya ang lakas ng mga linya ng Dragon Lay, nagkaroon siya ng matinding mata para sa enerhiya. Sa ngayon, ang enerhiyang inilabas ng mga babaeng paladin ay hindi isang bagay na ninanais ni Gloria dahil ang pag-atake na tulad nito ay iba sa paglaon ng kapangyarihan. Muli, madali niyang tinanggihan ang pinagsamang pag-atake ng mga babaeng paladin habang gulat na nakatingin sa kanya. Ang kanilang enerhiya ay walang epekto sa lahat, na para bang ito ay isang bato na lumulubog ng hindi sinasadya sa karagatan. Ang pagkabigla, kawalan ng kakayahan, at takot ay umiikot sa kanilang isipan nang mawalan sila ng ganang lumaban. Muli, ngumisi si Gloria. Hindi napigilan ng babaeng paladin na mapa-atres ng ilang hakbang nang hindi nila maitago ang takot sa kanilang mga mukha. Kung ganoon, turn ko na para umatake. Sa isang iglap, nawala si Gloria sa kanyang kinatatayuan. Matapos mawalan ng gana na lumaban at napakalaking lakas sa dalawang pinagsamang pag-atake, ang babaeng paladin ay walang kapangyarihan na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa kanyang malupit na pag-atake o pagganti. Isa-isa silang pinababa sa stage. Gayunpaman, malinaw pa rin siyang maawin dahil hindi niya masyadong nasaktan ang mga babaeng paladin. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ginawa niyang may utang sa kanya ang maraming sekta, na makikinabang sa kanya sa hinaharap kapag pinalawak niya ang kanyang impluwensya. Sa totoo lang, pinahahalagahan ng mga sekta na kinabibilangan ng mga babaeng paladin ang kanyang awa at handang suklian ang kanilang pasasalamat sa kanya ng maraming beses kaysa sa inaasahan niya. Nagulat ang maraming matatanda ng Eclipse. Hindi nila inaasahan na siya ay buldose sa lahat ng kanyang mga kalaban at makamit ang tagumpay. Parang nakahanap ng brilyante si Eclipse sa Ruff. Iyon ang pumasok sa isipan ng maraming matataas na opisyal ng Eclipse sa sandaling iyon. Nanalo si Gloria mula sa Void Sect. Siya ang magiging bagong Empyrean ng Eclipse. Ang pahayag ng punong matanda. Nakaramdam ng matinding tagumpay si Gloria habang pinagmamasdan ang mga tao na bumabati sa kanya at ang matataas na opisyal ng Void Sect na nagpapalakpakan sa tuwa. Sa wakas ay may lugar na ako sa Kenfort. Kahit na ang Void Sect ay kailangang tumingin sa akin ngayon. Pagkatapos nito, gagamitin ko ang cultivation resources ng Eclipse para pahusayin ang aking lakas. Kapag naabot ko na ang isang tunay na makapangyarihang cultivation level,
Magagawa kong hilingin kay Heptino na akayin ako sa Dragon's Grave Valley para matuklasan ang super spiritual na ley line sa loob na mas malakas kaysa sa Dragon Ley Line. Kapag na-absorb ko na ang super spiritual na ley line na iyon, kahit na ang malalaking sekta tulad ng Eclipse ay kailangang yumoko sa harap ko. Sa sandaling iyon, inaabangan niya ang kanyang magandang kinabukasan, pakiramdam na hindi ka panipaniwala. Kasabay nito, naramdaman niyang parang nakikita niya ang iba't ibang paksayon na dati niyang hinahangaan na nanginginig sa kanyang mga paa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3953 lumitaw ang nakakatakot na nilalang. Si Levi, na nasa loob pa rin ng core area ng Dragon's Grave Valley, ay nakatuon sa pag-forging ng mga ultimate weapons at boots of Hermes. Batay sa kanyang pag-unlad, siya ay halos kalahati na. Sa katunayan, napakarami niyang ginawa ang mga bagay na iyon na itinatambak nila sa isang punso. Nang makita iyon ni Cheriette at Larissa ay hindi nila maitago ang kanilang pananabik at saya. Halos maisip nila ang makapangyarihang hukbo na isisilang kapag ang mga tao ay nasangkapan ng mga nilikha ni Levi. Sabay-sabay na naisip nilang dalawa, ang pagiging tagasunod niya talaga ang pinakamagandang pagpipilian. Habang iniisip nila ang kanilang magandang kinabukasan, isang lugar sa patag na lupa sa di kalayuan ang biglang bumangga. Lumaki ang bukol na lugar na iyon nang magpalat ito ng direksyon, na parabang ito ay isang maliit, mabilis na gumagalaw na burol. Basag, basag, basag. Ang lupa, na ginawang hindi kapani-paniwalang solid ng heavenly thunder, ay bumukas, at ang maliit na burol ay nagsiwalat ng tunay na anyo nito. Ano iyon? Ang isang nakakatakot na malakas na aura ay nagmumula dito. Isang alarma sa loob ng ulo ni Cheriette at Larissa ang malakas na tumunog, nagbabala sa kanila ng paparating na panganib. Dali-dali nilang inilabas ang kanilang mga armas at pumasok sa state of alert. Dumagundong. Nang bumukas ang maliit na burol, inihayag nito ang tunay na anyo nito. Isa itong kakaiba at kasing laki ng guyan na may dalawang sungay na parang sungay sa noo ng ulo nitong hugis leon. Duguan ang mga mata nitong tigre na kasing laki ng kampana. Natakpan ng mga makakapal na kaliskis ang likod at tiyan nito na parabang nakasuot ito ng makapal na baluti. Ang mga kaliskis ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mas nakakagulat sa mga babae ay ang mga bolts ng kuryente ay nakitang tumatalon sa timangan. Sa katunayan, mayroon pa itong kaluskos na tunog ng dumadagandong na agos, na nagbigay sa kanila ng goosebumps. Panghuli, mayroon itong makapal at nakakatakot na malakas na buntot ng baka, na parabang kayang durugan ang anumang matamaan nito. Dagandong. Agad na pumutok ang ungol ng nilalang sa tabi ng kanilang mga tainga, na ikinahihilo. Huff. Sa pagbukas ng bibig nito, ang nilalang ay nagluwa ng apoy palabas, na mabilis na nagpapataas ng temperatura ng hangin ng 12-12 degree at pinatuyo ito. Ano ba itong nilalang na ito? Marahas na nanginginig ang boses ni Cheriette. Maging si Larissa ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Ito ay katulad ng isang kilin na naitala sa mga sinaunang teksto, ngunit hindi ito pareho. Si kilin lang daw ang nakakahinga ng apoy. Walang anuman tungkol dito na may kakayahang makabuo ng kuryente. Tingnan mo ang mga kuko nito. Isang makapal na layer ng kristal ang nabuo sa ilalim nila. Nangangahulugan ito na maaari rin itong magpalabas ng napakalamig na aura. Mayroon itong mas maraming trick kumpara sa isang normal na kilin. Iligtas mo kami, guro. Halika na dali, Lord Garrison. Hindi natin matatalo ang halimaw na ito. Agad silang humingi ng tulong sa kanya, kahit na alam nilang hindi siya dapat istorbohin habang siya ay nagpapanday. Para bang naramdaman ng halimaw ang kanilang pagsisikap na magpatawag ng mga reinforcement, ang nilalang ay umungal ng 2 beses at pinatalsik ang isang haligi ng apoy sa kanila. Ang dagandong pag-atake na ito ay masyadong nakakatakot. Sabi ni Cheriette, ang 2 babae ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkahilo, na parabang ang kanilang mga katawan ay nakagapos ng isang hindi nakikitang puwersa na nagpasindak sa kanila. Kasabay nito, ang haligi ng apoy na iyon ay lumipad sa kanilang direksyon na parang isang napakabilis na kanya na bola. Nang mawala na ang kanilang pagkahilo, halos nasa harapan na nila ang pag-atake ng apoy ng hayop. Hindi sila makaiwas kahit gusto nila. Boom!
Bumagsak ang apoy sa energy shield ng kababaihan, na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagbangga bilang isang resulta. Bloop, bloop. Hindi nagtagal, mabilis na natutunaw ang makapal na kalasag ng enerhiya. Sa isang kisap mata, nabura na ang kalahati ng mga layer ng energy shield. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3954 na pet. Ang kalasag ng enerhiya ay hindi magtatagal. Umabot na sa rurok ang takot ng mga babae. Ang kanilang instincts ay nagsasabi sa kanila na tumakas, ngunit sila ay labis na natatakot na sila ay nakaugat sa lupa. Ang pag-atake ng apoy sa lalong madaling panahon ay nawasak ang 2/3 ng kalasag ng enerhiya habang pinapanatili ang parehong bilis. Kung magpapatuloy ito, magiging mga cinders tayo. Muling bumaling ang mga babae kay Levi, ngunit mabilis nilang napagtanto na siya ay nakatuon pa rin sa paggawa ng higit pa sa kanyang mga nilikha, na tila hindi niya narinig ang kanilang mga paghingi ng tulong. Parang kailangan nating iligtas ang sarili natin. Gagamitin namin ang pinakahuling sandata para makaganti. Sana, gumana iyon, suhestyon ni Larissa. Kung ikukumpara kay Sherriette, mas malakas si Larissa sa pag-iisip. Kaya, siya ang unang nakabawi sa kanyang takot. Tumanggaw si Sherriette bilang pagsang-ayon. Kahit ramdam na ramdam niya ang marahas na panginginig ng kanyang mga kamay, pinilit pa rin niyang i-compose ang sarili. Hindi nagtagal ay nakaisip sila ng isang diskarte at pinakawalan ang kanilang mga diskarte. Habang ibinababa nila ang kanilang mga espada, 2 alon ng enerhiya ng espada ang binaril sa direksyon ng haligi ng apoy, na sinamahan ng isang dumadagandong na tunog. Boom! Isang pagsabog ang naganap sa lugar kung saan nagkasagupaan ang 3 pag-atake laban sa isa't isa. Sa sandali ng epekto, ang kalasag ng enerhiya ay ganap na nawasak. Ang lakas ng espada ay nagawang putulin ang haligi ng apoy sa 3 seksyon. Sa tulong ng natitirang enerhiyang natitira sa energy shield, nagawang ipagtanggol ng mga babae ang kanilang sarili laban sa pag-atake ng apoy na iyon. Gayunpaman, ang backlash ay nagpalipad pa rin sa kanilang dalawa ng ilang metro. Nang malapit na silang bumagsak sa lupa, bigla nilang naramdaman ang isang malakas na puwersa na humawak sa kanila mula sa likuran, na nagbigay daan sa kanila na makalapag ng ligtas. Hindi kayong dalawa ang kalaban nito. Hayaan mo akong harapin ito. Isang malalim na boses ang umalangaw mula sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, nakita nilang dumating si Levi sa kanilang tabi, may hawak na 2 bagong pekeng sandata sa kanyang mga kamay. Narito ka na sa wakas, Lord Garrison. Narito ka na sa wakas, Master. Nakahinga ng maluwag sina Sherriette at Larissa. Samantala, tahimik na tinitigan ni Levi ang hayop, naiintriga. Ito ba ang malagim na hayop na maaaring malayang maglakbay sa dagat ng langit na kulog na naitala sa mga sinaunang teksto? Hindi ito walang basehang haka-haka. Hinuha niya ang pagkakakilanlan ng halimaw ayon sa ilang halatang katangian nito. Ang kakayahan ng halimaw na mag-apoy, kaliskis ng kuryente, at mga kuko na bumubuo ng yelo ay mga palatandaan na nasipsip nito ang enerhiya ng Heavenly Thunder, Arctic Lake, at Earth Leyline. Mag-ingat ka, Master. Ang nilalang na iyon ay malamang na isang kilin. Kahit na ang kalasag ng enerhiya ay hindi maaaring hadlangan ang isang casual na pag-atake mula dito. Iminumungkahi ko na patayin natin ito sa lalong madaling panahon para sa ating kaligtasan, nanginginig na mungkahi ni Larissa. Bilang, ikanaway ni Levi ang kanyang kamay. Magiging sayang ang pagpatay. Nagkataon lang na gusto kong mag-ampon ng alagang hayop. Sa tingin ko ang halimaw na iyon ay gagawin para sa isang napakahusay na hayop. Napaawang ang gilid ng bibig ni Larissa habang nakikipagpalitan ng tingin kay Sherriette. Hindi sila makapaniwala na gusto niyang paamuin ang isang halimaw na kasing lakas ng isang kilin, na walang alinlangan na magiging hamon. Gayunpaman, sa sandaling gumawa si Levi ng desisyon, walang sino man ang maaaring magbago ng kanyang isip. Diretso siyang humakbang papunta sa halimaw at huminto ang 20 metro sa harap nito. Ikaw ang lihim na nanunood sa akin sa paggawa ng pinakahuling sandata noon, tama ba? Napangiti siya. Bumantong hininga ang espiritong hayop at lumabas ang mga piraso ng apoy. Ang ekspresyon nito ay tila nagsasabing, I did. Anong gagawin mo dyan? Kawili-wili. Halika, tingnan ko kung gaano kakalakas. Ibigay mo ang lahat. Thud, thud, thud.
Ginamit ng halimaw ang kanyang matipunong kanang binti upang mag-ahit sa lupa at itinaas ang ulo ng leon nito na para bang sinasabi nito, kung gusto mo, ipagtatawanan kita hanggang dulo. Huff, sa pagbukas ng kanyang bibig, nagpaputok muli ito ng isang haligi ng apoy. Ang apoy ay may nakapangingilabot na lilang kinang, na para bang nagmula ito sa kailaliman ng impyerno upang sunugin ang mundo upang maging abo. Ewo! Ewo! Nang makita nitong hindi man lang nag-abalang umiwas si Levi, napaungol ito ng 2 beses upang ipahayag ang pagkadismaya hinggil sa hindi niya pagkilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3955 ang lakas ng espiritong hayop. Kasunod ng dumadagandong na pag-ungol ng halimaw, si Levi ay direktang tinupok ng apoy. Napakainit ng apoy na ang amoy ng isang bagay na nasusunog ay mabilis na kumalat sa hangin. Ito lang ba ang mayroon ka? Nang magsalita si Levi, nawala ang apoy. Ewo! Bahagyang tumaas ang boses ng espiritong hayop sa isang nalilitong tono. Isang naguguluhang tingin pa ang dumaan sa mga mata nito. Mukhang hindi naiintindihan ng nilalang kung paano nakaligtas si Levi sa apoy nito, na sapat na init para masunog ang star metal. Iminungkahi ni Levi, dahil hindi gumagana ang apoy, paano kung subukan ang electric attack? Isang kislap ang kumislap sa mga mata ng espiritong hayop habang itinaas nito ang kanang paa upang tapikin ang ulo nito. Bakit hindi ko naisip yon? Hindi nagtagal, ang panghihinayang sa mga mata nito ay napalitan ng galit. Malinaw, ang pagpapaalala ng kaaway nito na gumamit ng isa pang pag-atake ay nakasire sa pagmamataas nito. Isa itong provocation na hindi mapapatawad ng nilalang. Kasunod ng 3 sa nakakabinging dagandong nito, bahagyang nanginginig ang matipunong katawan ng spirit beast bago nito nadagdagan ng husto ang dami ng kuryente sa kaliskis nito. Ang matingkad na bolts ng kuryente ay patuloy na tumalon sa mga kaliskis, na para bang ang espiritong hayop ay isang substation na tumatakbo sa mabilis na bilis. Ang mga arko ng kuryente ay umaapaw sa likod nito, na tila sisabog sa isang iglap. Nang muling umungol ang nilalang ay marahas na ng inag ang katawan nito. 2 kidlat, kasing kapal ng hita ng isang nasa hustong gulang, ang binaril patungo kay Levi. Ang isang matalas na tagamasid ay makikita iyon, habang ang mga kidlat ay hindi masyadong makapal, ang mga ito ay binubuo ng 9 na kulay. Ang enerhiya ng kidlat ay hindi mas mahina kaysa sa 9 na kulay na heavenly thunder na naakit ni Levi noong siya ay nagpanday ng pinakahuling sandata. Napakalakas ng enerhiya ng kidlat nito. Nawala ang gulat sa mga mata ni Levi bago ito napalitan ng saya. Gusto ko. Habang tumatawa siya, pinili niyang harapin ang pag-atake at hinayaan siyang tamaan siya ng mga kidlat. Ang mga electric spark ay nabuo nang ang mga bolts ay tumama sa kanyang balat. Pagkatapos, umikot ang mga bolts sa kanyang katawan bago nawala ang enerhiya ng kidlat. Ewo! Bulalas ng espiritong hayop, maliwanag. Ang nakakabigo na resultang iyon ay higit na lumampas sa inaasahan nito. Namilog ang mga mata nito sa hindi makapaniwala. Kung hindi dahil sa napakalaking pressure ng enerhiya na pumapalibot sa katawan ni Levi, masasabik na siniyasat nito kung ano ang gawa sa balat ni Levi. Gusto mo bang subukan ang iyong frost attack sa susunod? Muling suhestyon ni Levi. Galit na galit, umungal ang espiritong hayop. Pinayuhan niya akong gumamit ng isang pag-atake kanina, at ngayon ginagawa niya ito muli. Sapat na ako dito. Hindi niya ako sineseryoso. Pero, may sense ang mga sinasabi niya, na ikinagalit ko ng husto. Nadismaya ito dahil alam nitong susunod na dapat nitong gamitin ang pag-atake ng yelo, ngunit isang hakbang ang kalaban nito at iminungkahi muna ito. Ang mga lilang apoy ay pinatalsik mula sa mga ilong ng kilin. Ito ay maliwanag na ang halimaw ay tunay na galit na galit. Saglit na inahit ng mga paa nito ang lupa bago ito tumalon sa hangin. Pagkatapos, nagpaputok ito ng 2 kidlat sa direksyon ni Levi, na tumama sa dibdib niya. Kasabay nito, nagluwa ito ng bola ng apoy, na tila nagninangas na dragon na bumubukas ng bibig para lumunin si Levi. Swoosh! Higit pa rito, ibinaba ng kilin ang buntot nito at pinalabas ang isang ulap ng puting ambon sa kanya, direktang pinutol ang lahat ng daanan ng pagtakas ni Levi. Nang dumaan ang puting ambon sa himpapawid, agad na nagyelo ang kapaligiran. Agad na napuno ng malamig na buto ang buong lugar. Sa sandaling iyon,
Parang huminto ang oras. Oh, alam nito kung paano matuto at gumawa ng mas mahusay. Not bad, komento ni Levi. Gayunpaman, patuloy niyang hinayaan ang pag-atake ng apoy at mga kidlat na tumama sa kanya bago siya naging isang nagyayelong estatwa ng malamig na ambon. Kaluskos, kaluskos, kaluskos. Sumayaw ang mga electric spark sa ibabaw ng rebulto habang naapula ang apoy sa paligid. Tila pinaso ang itim na balat ni Levi habang siya ay nakulong sa loob ng yelo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3956 na pagsusumit. Nawala si Lord Garrison. Naka-freeze si Master at naging estatwa ng yelo. Pakiramdam ng mga babae ay parang nahulog ang kanilang mga puso sa kailaliman. Hindi sila makapaniwalang matatalo si Levi, na hindi pa natatalo sa labanan. Ngunit, kung ang espiritong hayop ay naliligo sa loob ng Sea of Heavenly Thunder sa loob ng maraming taon, kung gayon ay makatuwiran kung bakit ito ay napakalakas. Pagkatapos ng lahat, kahit ang energy shield na ibinigay ni Levi sa amin ay hindi makayanan ang atake ng apoy na hininga ng kilin. Ewo! Ang espiritong hayop ay tuwang-tuwa na lumukso sa mga bilog at nakapikit ang mga mata matapos nitong makitang si Levi ay selyado sa loob ng yelo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nilalang na para bang isang bata na tuwang-tuwa matapos makuha ang paboritong laruan. Pagkatapos ay may pagmamalaki itong nagpaikot-ikot sa katawan ni Levi ng ilang beses. Ginamit pa nito ang buntot nito sa paghaplos sa estatwa ng yelo, na para bang isa itong artistang humahanga sa sarili nitong gawa. Ewo, ewo, ewo. Rhythmically, ang espiritong hayop ay umungol na para bang ito ay mapanuksong nagsasabing, ngayon nakita mo na kung sino ang mas makapangyarihan. Kasalanan mo kung bakit ka nawala. Habang handa itong bilugan si Levi ng isang beses, napagtanto nito na ang estatwa ng yelo ay mabilis na nabibitak. Basag. Ang mga tipak ng yelo ay ipinadala na lumilipad sa lahat ng direksyon. Para bang natanggal ni Levi ang dati niyang pinaso na itim na balat, ang kanyang balat ay mukhang ganap na malinis sa sandaling ito. May mapanuksong ngiti ang nakaplaster sa mukha ng lalaki. Nadismaya. Ilang sandali pa ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ako na ang mag-atake. Sa isang kisap mata, nawala siya. Gulat na gulat pa rin ang espiritong hayop. Gayunpaman, ang mga taon ng pagligo sa Sea of Heavenly Thunder ay nagpalakas ng instinct nito na maging sensitibo sa panganib. Sa likod, hinulaan ng instinct nito na magpapakita si Levi mula sa likuran. Kaya naman, nagmamadali itong tumalikod at dumura sa direksyong iyon. Kasabay nito, mabilis itong lumayo sa pagtatangkang iwasan ang paparating na pag-atake. Huli na. Dumaan si Levi sa apoy ng walang pinsala at sumakay sa ibabaw ng ulo nito bago pa ito makagawa ng anuman. Hawak ng magkabilang kamay ang sungay nito, sinipa niya ang nilalang gamit ang kanang tuhod. Bang! Ang kanyang tuhod ay bumagsak sa makapal na kaliskis sa likod ng spirit beast, na nagdulot ng nakakabinging metal na tunog. Basag! Nang maramdaman ng espiritong hayop ang isang malakas na puwersa na umaatake dito mula sa itaas, ang katawan nito ay mabilis na bumagsak sa lupa habang ang mga kuko nito ay nakapasok dito. Ewo! Nanginginig ito habang ipinilig ang ulo hanggat maaari sa pagtatangkang itaboy si Levi. Gayunpaman, kahit anong gawin nito, nanatiling nakadikit si Levi sa katawan nito na para bang bahagi siya nito. Sa huli, nakaramdam ng kaunting pagkahilo ang espiritong hayop matapos iling ang ulo nito ng napakalakas. Sa kabilang banda, nakaupo pa rin si Levi sa ulo nito at hinawakan pa ang mga balbas ng nilalang. Ano ba ang ungol mo? Papaamo kita ngayon. Nang matapos ang kanyang pangungusap, tumalon siya ng pilit. Gamit ang lakas ng momentum na iyon, hinailan niya ang espiritong hayop palabas ng lupa. Sa loob ng ilang segundo, siya at ang nilalang ay umikot sa ere ng ilang beses bago sila bumagsak muli sa lupa ng mabigat. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang espiritong hayop na huminga, naglunsad si Levi ng mga suntok sa nilalang. Bang! 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 Saglit, parang ginawang punching bag ang spirit beast. Siyempre, sinubukan nitong iwasan ang mga atake ni Levi at gumanti, ngunit napakabilis ng suntok ng lalaki kaya wala itong magawa. Tumagal ng kalahating oras ang one-sided assault na iyon. Ang galit na una ay naruroon sa mga mata at ekspresyon ng espiritong hayop ay unti-unting nauwi sa pagbibitiw at sama ng loob.
Pero kalaunan, takot at respeto na lang ang natitira sa bawat himaymay nito. Noong una, nasasaktan pa rin ito sa mga pag-atake na natatanggap nito. Sa huli, ito ay manhid sa kanila. Ang huling offensive move mula kay Levi ay isang body slam. Sumusuko ka na ba sa akin ngayon? Tanong niya. Bago pa makasagot ang nilalang, idinagdag pa niya, kung hindi, patuloy kitang bugbugin. Bilang tugon, humihikbi ang espiritong hayop habang ito ay humihikbi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3957 Thunder Kilin. Bakit ka umiiyak? Binubugbog ka lang. Kinatok ni Levi ang ulo ng espiritong hayop. Ang espiritong hayop ay mabilis na huminto sa pag-iyak nito bago malungkot at masunurin na tinitigan siya. Mas parang ganon. May kasabihan sa ating mga tao na ang mga lalaki ay hindi madaling umiyak. Lalaki ka, bakit ang dali mong umiyak? Nag-lecture siya. Ang espiritong hayop ay taos-pusong nakinig sa kanyang mga turo ng buong atensyon dahil natatakot itong galitin si Levi at muling bugbugin niya. Talagang natakot ito sa mga pambubugbog ng tao kanina. Sa katunayan, siguradong hindi ginagamit ni Levi ang kanyang buong kapangyarihan noong pinapaamo niya ito kanina. Kung ginamit ng lalaking ito ang lakas niya kanina, patay na ako. Nagpatuloy si Levi, sumusuko ka ba? Tumanggo ang espiritong hayop, mula ngayon, ikaw na ang magiging subordinate ko, got it? Bilang tugon, pinag-isipan ng espiritong hayop ang desisyon nito ng ilang sandali. Gayunpaman, nang maramdaman nitong nanlamig ang mga mata ni Levi, mabilis itong tumanggo. Huwag kang mag-alala, hindi kita ay trato ng masama sa hinaharap, pangako ni Levi. Halos hindi na nito mapigilan ang pagnanasang sumulyap sa kanya nang hindi mapagkakatiwala ang sulyap. Parang ano ba, maniniwala ako sa'yo. Ikaw ay isang kakilakilabot na tao. Mukhang hindi ka pa rin naniniwala sa akin, ayos lang. Palagi kong kinukumbinsi ang mga tao ng may katwiran, at wala akong problema na gawin ang parehong sa iyo. Habang nagsasalita si Levi, winawagayway niya ang kanyang kamao. Nang inig ang espiritong hayop at mabilis na ipinahid ang ulo nito sa dibdib ni Levi na parang isang kuting na maganda ang ugali. Nasiyahan, tumanggo si Levi. Mukhang isa kang makatwirang spirit beast. Palihim na inilibot ng nilalang ang mga mata, takot lang ako sa kamao mo. Wala itong kinalaman sa pagiging makatwiran ko. Nag-o-overthink ka. Tawagin na kitang Thunder Kilin mula ngayon. Ano sa tingin mo? Mukhang maganda, tama ba? Marahang tinapik ni Levi ang ulo ng espiritong hayop. Paglingon ko, tumanggo ito ng tame time. Mukhang magandang pangalan iyon. Ito lang siguro ang ikinatutuwa ko ngayon. Kayong dalawa, halika rito at batiin ang bago mong kasama. Sinenyasan niya ang dalawang babae na sumama sa kanila. Noon nabalik sa realidad sina Larissa at Sherriette. Inakala nilang sila ang susunod na mamamatay pagkatapos nilang ipagpalagay na si Levi ay pinatay. Sa isang nakakagulat na pangyayari, matagumpay na napaamo ni Levi ang kilin at ginawa itong kanyang alagang hayop. Thunder, subordinate ko rin itong dalawang ito. Bawal kang umatake sa kanila, babala ni Levi. Habang tinitigan sila ni Thunder Kilin ng isang sulyap ng panghahamak, seryoso pa rin itong tumanggo. I guess ipapakita ko sa kanya ang ilang paggalang at pigilin ang pag-atake sa kanila. Si Thunder Kilin ay isang high-grade spirit beast na sumunod sa prinsipyo ng, maaring gawing tama. Oo naman, nakuha ni Levi ang paggalang, ngunit ang iba ay hindi. Kung hindi mo itatago ang kuryenteng sumasayaw sa iyong kaliskis, may masasaktan ka, sa huli. Paano ito? Gagawan kita ng battle suit para itago ang kuryente mo. Ngumiti si Levi. Sa totoo lang, lubos niyang pinahahalagahan ang halimaw. Kanina, noong kinakalaban niya ito, pinag-aralan niya ang lahat ng galaw ni Thunder Kilin. Ang kaliskis nito ay maaaring makabuo ng kuryente at magpalabas ng enerhiya ng kidlat na kasing lakas ng siyam na kulay na Heavenly Thunder. Ang apoy na maaaring iluwan nito ay maihahambing sa earth fire na nagtatago sa ilalim ng Arctic Lake. Ang mga hooves nito ay nakapaglabas ng napakalamig na enerhiya. Sa katunayan, natipon pa nito ang pinakamadalisay na nagyayelong enerhiya mula sa Arctic Lake. Ang pinakamalamang na dahilan kung bakit nito magagamit ang enerhiya na matatagpuan sa lahat ng tatlong lugar na matindi ang enerhiya ay dahil nagawa nitong mabuhay sa Grave Valley ng Dragon sa loob ng maraming taon. Kung hindi,
napatay na sana ito ng pinagsamang lakas ng Heavenly Thunder, Earth Leyline, at Arctic Lake. Ang lahat ng tatlong mga diskarte nito ay nagkataon na mahalaga sa pag-forging ng premium ultimate weapon. Dahil matagumpay na nasupil ni Levi si Thunder Kilin, nangangahulugan iyon na nakakuha siya ng isang mobile forge. Sa makatuwid, hanggat mayroon siyang sapat na sangkap sa hinaharap, makakagawa siya ng mga premium na ultimate na armas saan man niya dinala si Thunder Kilin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3958 mapanganib na taya ng Prime Association. Matapos ay settle down si Thunder Kilin, ipinagpatuloy ni Levi ang paggawa ng mga ultimate weapons at boots of Hermes. Siyempre, mayroon din siyang karagdagang gawain sa paggawa ng dekalidad na battlesuit para kay Thunder Kilin. Habang mas maraming premium na ultimate na armas ang napik, mas naging matindi ang mga phenomena sa Dragon's Grave Valley. Napansin din ng mga impormante ng Prime Association na nakatalaga sa labas ng Dragon's Grave Valley ang kakaiba sa loob ng lugar. Gayunpaman, hindi sila pumunta sa lambak upang mag-imbestiga dahil natatakot sila sa Heavenly Thunder. Di nagtagal, nalaman ng mga mandirigman ng Prime Association mula sa mga bounty hunters na ang cloud ship ng Cordyrite Association ay pumasok sa Grave Valley ng Dragon. Agad na bumalik sa Light Spring ang mga especially iya ng Prime Association dala ang balita. Kasalukuyang nakaupo si Sylvan sa gitna ng conference hall ng Prime Association. Ano sa tingin niyo lahat? Tanong niya matapos ibalita ang balitang dinala sa kanya ng mga especially iya. Ibig sabihin, ang cloud ship ng Cordyrite Association ang nawala sa Dragon's Grave Valley. Ipapaliwanag nito kung bakit wala sa mga especially iya ang nakatuklas nito. Bukod pa rito, ang pangunahing lugar ng Dragon's Grave Valley ay madalas na kakaibang phenomena. Maliwanag, may mga hindi kapani-paniwalang mahiwagang halamang gamot sa lokasyong iyon. Tama na. Ito lang ang posibleng dahilan kung bakit naging interesado ang Cordyrite Association sa lugar na iyon. Kung hindi, hindi makatuwiran para sa kanila na lumapit sa ating teritoryo. Panipi. Kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko buhay pa si Levi. Baka siya ang nakahanap ng kahangahangang kayamanan. Ang haka-haka na iyon ang naging dahilan upang magkagulo ang mga tao. Siyempre, ang ilang mga tao ay hindi sumang-ayon sa haka-haka na iyon dahil ang pinuno ng Eclipse ang nagpahayag ng pagkamatay ni Levi. Nagsalubong ang kilay ni Sylvan. Obviously, seryoso niyang pinag-iisipan kung ano ang susunod niyang gagawin. Kung buhay pa si Levi, malaki ang pakinabang nito sa Prime Association. Walang oras na dapat sayangin. Gusto kong samahan ninyo akong lahat sa Dragon's Grave Valley para mag-imbestiga. Marahil ito ang magiging perpektong pagkakataon ng Prime Association na umakyat sa mas mataas na taas. Ang kanyang desisyon ay malawak na tinanggap ng mga matataas na opisyal ng Prime Association. Sila ay mga makaranasang individual, kaya alam nila kung ano ang uri ng mga maidudulot ni Levi sa Prime Association sakaling mabuhay siya. Kaya, ipinadala ng Prime Association ang kanilang mga elite sa isang ekspedisyon upang matuklasan kung buhay pa si Levi. Personal na pinangunahan ni Sylvan ang expedition team sa mga gilid ng Dragon's Grave Valley sakay ng cloud ship. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, ang mga especially iya na responsable sa pagbabantay sa lugar ay mabilis na sumama sa kanila. Dumagundong, basag, walang tigil ang pagkulog sa core area ng Dragon's Grave Valley. Bukod pa rito, makikita ang makinang na liwanag sa abot tanaw, na tila ang pinto sa langit ay nabuksan, at ang mga Diyos ay bumababa sa mortal na eroplano. Nagulat si Sylvan sa eksena. Bagamat nakita niya ang maraming bagay sa mundo, ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang isang nakakatakot na pangyayari. Ang iba pang matataas na opisyal sa Prime Association ay humanga rin sa eksena. Lahat sila ay nagpahayag ng magkatulad na mga opinyon sa kanilang paglalakbay ay magiging isang mabunga at dapat na mayroong maraming kamangha-manghang mga kayamanan sa pangunahing lugar. Mr. Tama ang haka-haka ni Weber. Siguradong nandito ang mga miyembro ng Cordyrite Association para sa mga kayamanan na nakatago sa loob. Gaano ba ang posibilidad sa tingin ninyo lahat na si Levi ay buhay pa? Batay sa kung gaano kakilakilabot ang Heavenly Thunder at ang katotohanan na maraming elite ng Cordyrite Association dito, sinasabi ko na may 0% chance na humihinga pa siya. Hindi naman.
Hanggat makakaligtas si Levi sa pinakamalakas na pag-atake ng Heavenly Thunder, malaki ang posibilidad na mabuhay siya. Kung mabubuhay pa si Levi, tiyak na siya ang pinakamahusay na kakampi ng Prime Association. Kahit na isang piraso lang ng kanyang premyo ang ibinahagi niya sa amin, malaki ang pakinabang namin dito. Mabilis lumipas ang oras. Makalipas ang kalahating buwan, hindi pa rin nahanap ng matataas na opisyal ng Prime Association si Levi. Kaya naman, ang ilan ay nagsimulang payuhan si Sylvan na umalis dahil ang paghihintay doon ay nakakaubos ng maraming hitsura. Sa tingin ko dapat na tayong umatras, Mr. Weber. Walang sino man ang posibleng makaligtas ng 3 araw sa hindi mapagpatawad na kapaligirang ito, pangungumbinsi ng isang mataas na opisyal. Sa kabila ng maalab na payo ng matataas na opisyal kay Sylvan, nanatiling hindi natin ang huli. Paano ito? Maghihintay tayo dito ng 1 buwan. Kung hindi pa rin namin siya mahanap noon, aalis na kami, deklara niya. Sa kabila ng kanilang tahimik na sumunod sa utos ni Sylvan, nawawala na sila ng pag-asa na mabubuhay pa si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,959 na inirerekomenda ni Gloria ang sarili. Sa paglipas ng panahon, ang matataas na opisyal sa Cordy Right Association ay umaasa rin sa mabuting balita. Naghihintay sila ng may pag-asang bumalik ang kanilang mga matatanda na puno ng kanilang mga kamay. Gayunpaman, lumipas ang maraming araw, at hindi pa rin bumabalik ang kanilang mga nakatatanda. Medyo kinabahan sila. Maging si Albert ay nakakakuha ng masamang premonition tungkol doon. Sa kabutihang palad, nakakatanggap pa rin siya ng pang-araw-araw na mga update mula sa kanyang aparato sa komunikasyon, na bahagyang nabawasan ang kanyang pag-aalala. Samantala, si Gloria ay nakakuha ng matatag na pwesto sa Eclipse sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos niyang madaling manalo sa Empyrean Selection, siya ay lubos na pinahahalagahan ng mga matataas na opisyal ng Eclipse. Higit pa rito, ang kanyang diplomatikong kahusayan at kakayahang magtatag ng matatag na mga koneksyon ay nakakuha ng kanyang pabor mula kay Walden. Dahil doon, nakakuha si Gloria ng maraming cultivation resources mula sa Eclipse. Upang maging kanyang pinagkakatiwalaang aid, binigyan pa siya ni Walden ng isang maliit na sukat na linya ng Dragon Lay para lumunin niya ito para lumakas ang kanyang lakas. Maraming mga elite mula sa Eclipse ang nagturo din sa kanya ng iba't ibang mga diskarte. Siya ay malinaw na itinuring bilang ang hinaharap na tagapagmana ng sekta at pinangalagaan ng gayon, na nagpapahintulot sa kanyang impluwensya na lumawak ng mabilis. Kasabay nito, tinutulungan siya ni Heptino sa pamamagitan ng paggalugad sa iba't ibang lugar para sa mga linya ng Dragon Lay at mahiwagang damo. Sa suporta ng dalawang pinagmumulan ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, muling tumaas ang kapangyarihan ni Gloria. Hindi nagtagal bago siya naging mas makapangyarihan kaysa kay Larissa. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, matagumpay na nakontrol ni Gloria ang buong Void Sect. Si Geraint ay karaniwang walang iba kundi isang figurehead sa puntong iyon. Ang kanyang mga direktang nasasakupan ay sumangkop pa sa maraming mahahalagang posisyon sa sekta. Iyon ay nagparamdam sa kanya na napakahusay. Gayunpaman, pinananatili pa rin niya ang isang abnormally low profile sa harap ng mga manlalaban ni Eclipse. Hindi mo talaga ako binaygo, Gloria. Ang pinakamataas na limitasyon ng iyong paglilinang ay tiyak na ilang beses na mas mataas kaysa kay Larissa, natutuwang komento ni Walden. Magalang na sagot ni Gloria, salamat sa iyo at sa mga turo ng matatanda, Lord Slaby. Hinding-hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan pati na rin ang mga matatanda. Si Walden ay nasiyahan sa kanyang saloobin. Natutuwa akong ang aking kamakailang mga pagsisikap ay hindi para sa wala. Nang maisip niya kung paano namatay si Larissa sa Dragon's Grave Valley, ikinalungkot niya ang pagkamatay nito. Gayunpaman, nakatagpo siya ng aliw nang makita niyang mas mataas ang limitasyon ng paglilinang ni Gloria kaysa kay Larissa. Kapag ang iyong lakas ay bumangon muli, ako ay authorized at papayagan kang kunin ang rende ng Eclipse. Walang laman na pangako iyon ni Walden. Sa totoo lang, gusto niyang mas obserbahan pa ang performance niya bago talaga gawin ang desisyong iyon. Ang lahat ng atensyon na ibinigay niya sa kanya at ang mga diskarte na itinuro niya sa kanya ay ginawa sa layunin na gamitin si Gloria bilang kanyang personal na tool. Salamat sa iyong suporta, Lord Slaby. Huminto muna si Gloria bago nagpatuloy, Lord Slaby.
Nais kong irekomenda ang aking sarili na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa mga kaalyado ng magnanakaw upang ipaghiganti ang ating mga nasawing kasamahan. Sana ay bigyan mo ako ng pahintulot na gawin iyon. Mayroon siyang ganap na inilatag na plano upang patatagin ang kanyang posisyon sa Eclipse. Bukod sa pagkakaroon ng pabor mula sa matataas na opisyal sa sekta, kailangan din niyang magambag sa sekta. Nagdulot ng kaguluhan ang insidente ng pagnanakaw. Malubhang nasugatan ang mga miyembro ng Eclipse at Eclipse Academy sa kaganapan, kaya naman marami pa rin sa sekta ang naging bitter tungkol dito. Kahit na ang magnanakaw ay dapat na namatay sa Dragon's Grave Valley, hindi personal na nasaksihan ng matataas na opisyal ang kanyang pagkamatay. Sa makatuwid, nanatili pa rin ang kanilang puot at sama ng loob. Kung maaari niyang dagahin ang mga kasama ng magnanakaw, kung gayon ang kanyang posisyon sa Eclipse ay higit na mapapalakas. Nanatiling tahimik si Walden saglit bago sumagot, dahil handa kang gawin ang gawain, papayag ako. Gawin ang lahat para mahanap ang lahat ng kakilala ng magnanakaw. Roger yan, sabik na sagot ni Gloria. Mula sa puntong iyon, siya ay lubos na nakatuon sa pag-iimbestiga sa mga kasabwat ng magnanakaw. Hindi nagtagal bago siya nakahanap ng maraming lead. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,960 tagadala ng masamang swerte. Ang dahilan kung bakit mabilis na natuklasan ni Gloria ang mga solidong lead sa magnanakaw ay dahil sa napakalawak na paglawak ng kanyang impluwensya noon. Ang pangunahing paksayo na tumulong sa kanya ay ang Fatalis Warriors, na pinamumunuan ni Xylas at Wade. Matagumpay nilang natunton ang track ng magnanakaw pabalik sa Prime Association sa Light Spring, kung saan ang huling lokasyon na nakita ang magnanakaw. Habang ang mga matataas na opisyal sa Prime Association ay nanatiling mahigpit sa pagkakakilanlan ni Levi at ng iba pa, walang impormasyon sa mundo ang ganap na ligtas. Higit pa rito, maraming mga mandirigma mula sa ibang mga sekta na nakasaksi sa labanan na muntik nang sumiklab sa pagitan ng Levi at ng mga mandirigma ng Prime Association noon. Hindi naging mahirap na makakuha ng impormasyon ng tagaloob mula sa mga mandirigmang iyon, lalo na kapag may mga benepisyo. Kaya naman, nakilala ni Xylas si Sherriette bilang isa sa mga kasabwat ng magnanakaw sa maikling panahon. Nang malaman ang balita, mabilis na naalala ni Gloria na ang huling alam na lokasyon ng mga miyembro ng Eclipse Academy bago sila mawala ay ang Astralune Sect. Kaya, itinoon niya ang kanyang imbestigasyon sa Astralune Sect. Sa nakaraan, malamang na hindi siya nagtagumpay. Kasunod ng balita ng pagkamatay ni Levi sa Dragon's Grave Valley, dalawang magkaibang opinyon tungkol sa susunod na gagawin ang unti-unting lumabas sa Astralune Sect. Habang sinubukan ni Quirina ang kanyang makakaya na patahimikin ang lahat, sa huli ay nabigo siyang kontrolin ng lubusan ang sekta. Sa huli, nakuha ng mga nasasakupan ni Gloria ang isang mahalagang impormasyon, na aga ng magnanakaw ang kontrol sa Astralune Sect. Walang pagkaantala, isinumite ni Gloria ang balita kay Walden. Smack! Nang sampilan ni Walden ang mesang gawa sa matigas at lila na mga kristal, nabasag ito. Yung B** starred. How dare Astralune Sect na nakipagsapalaran sa magnanakaw. Dudurugin ko sila sa alabok. Angal niya. Nababalot na ang galit sa loob niya nang bumalik na walang dala ang marami sa mga miyembrong pinadala niya para hulihin ang magnanakaw. Siya ay natutuwa na sa wakas ay mayroon siyang isang bagay upang ilabas ang kanyang galit. Mangyaring huminahon, Lord Slaby. Hindi mo na kailangang sirain ang gayong mahinang kaaway. I'm willing to lead a team of elites to eliminate the robber's accomplices, muling alok ni Gloria sa sarili niyang pagsang-ayon. Pagkatapos ng maikling sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, sumang-ayon siya sa kanyang mungkahi. With an excited tone, he praised, "Napakagaling mo, Gloria. Sa sandaling bumalik ka mula sa pagpuksa sa Astralune Sect, ako mismo ang magdaraos ng isang selebrasyon para sa iyong mga nagawa." Nagulat siya nang matuklasan ni Gloria ang napakaraming detalye sa loob lamang ng isang buwan. At the same time, mas lalo pa nitong pinataas ang tingin niya sa kanya. "Makakatiyak ka na hindi kita bibiguin, Lord Slaby," sagot ni Gloria. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa kanya, nagtipon siya ng maraming mandirigma bilang paghahanda sa pag-atake sa Astralune Sect. Gagamitin niya ang labanan na iyon para palakasin ang kanyang posisyon sa Eclipse. Samantala, nakatanggap ng balita ang Astralune Sect na malapit na silang maalis.
Ang kapaligiran sa conference hall ay malungkot at tahimik, tulad ng kalmado bago ang bagyo. Umupo si Quirina sa gitna habang may suot na nakakakilabot na pagniwi. Kasalanan mo ito, Lord Morel. Tumanggi kang makinig sa amin, at ngayon, huli na para humingi ng tawad kay Eclipse. Ano ang dapat nating gawin? Habang ang mga taong umaatake sa amin sa pagkakataong ito ay hindi kay Walden, narinig ko na sila ay isang koponan na pinili ng bagong Empyrean. Ang bagong Empyrean ay napapabalitang napakahusay at madali niyang natalo ang lahat ng kanyang mga kalaban sa panahon ng pagpili. Ang kanyang lakas ay walang alinlangan na mas malaki kaysa kay Larissa. Sa kanyang pamumuno sa isang pangkat ng mga elite mula sa Eclipse, walang paraan na manalo kami. Hindi na itago ng iba't ibang matataas na opisyal ang kanilang pagkataranta habang pinag-uusapan nila ang bagay na ito. Quirina was at her wit's end, at ang nakakapanlulumong pag-uusap ay hindi nakatulong. Siyempre, alam niyang mapapahamak ang Astraloon sect sa sandaling umatake ang Eclipse. Kung ako ang tatanungin mo, sinasabi kong kasalanan lahat ito ni Levi. Sinubukan naming pigilan siya sa pagpasok sa aming sekta noon, ngunit pinagbantaan niya kaming pupuksin. Ngayong wala na siya, hinahayaan na niya tayong harapin ang kalat na gulo na naiwan niya. Nakakatawa. Tama na yan. Si Levi ay isang nagdadala ng masamang kapalaran. Nawala siya kaagad pagkatapos niyang magkaroon ng malaking gulo at pinilit kaming maglinis sa kanya. Ang mga tao ay patuloy na pinayuhan si Levi na galit na galit.